The Pod Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Ayun, maulang Sabado sa inyong lahat. Pero okay lang yan. Hindi, grabe paps yung ulan nito mga nakaraan. Oo, Tama. Ako ay namatay on the way here. Okay naman yung namatay. Parang sa kabilang buhay na ako. Paano kasi, chika ko lang, umulan kasi sa Pampanga. Very, very quick lang. Syempre, Manila to. So, ang dami ko pinagdaanan bago ako makarating dito. But I'm here. Napap yung immortality. Ayan, correct. So malamang nagugulat sila sa setup natin ngayon, paps. Yes, ang Walang ganda. intro, bigla na lang pag-play nila. Si Ate Babes. And meron tayong guest. Hello everyone, I'm Colleen. So sorry, nakagad kung hindi ko ma-match yung energy ni Ate Bebs. Ay, grabe. Kasi hindi. introvert po talaga ako. Uy, introvert din naman ako. Pero ayan, thank you for inviting me. Salamat po. Napakaganda, napaka-fresh. Tingnan niyo. Siya din naman po. Actually, pareha sila. Ay, thank you. Kaya ako, mas pinili ko na lang itago ang sarili ko ulit sa dilim. Para walang comparison na maganap. Akala ko ba, ano Hindi mo na. yung cup? Na conscious ako sa inyong dalawa. Ayun. Cole, tawag doon, lately, nag-trending ka. Nag-trending to si Cole. Kasi parang, bakit nga ba? Dahil summa cum laude no? Sa UP. Oo, hindi lang dahil sa summa cum laude po ako sa UP, kundi dahil sa background ko po. Dati po kasi akong out of school youth for 7 years. Tsaka nag-repeat po ako ng high school. Opo. At graduate po ako ng ALS or yung Alternative Learning System. So, hindi siya yung formal school. Tapos sa awa po ng Diyos, nakabalik po ako sa college. At sa UP po, hindi ko rin po ina-expect at nakagraduate ng SUMA. So, yun po yung story ko. May comeback po. Grabe, ang inspiring. I love it. Tapos, ang ganda mo pa, ang talino mo pa. Grabe, anong hindi mo kaya? Ay, Kanta ka nga. mag-socialize po. Socialize? May weakness po Kanina, ako. hindi. Kanina mo pa ako chinichika. Magaling ka rin mag-socialize, ha? Ayun, bale ito si Cole kasi nakilala namin siya before sa TikTok. Sa TikTok, bakit nga? Paano nga ba? Basta, anyway. Ayun, nakilala namin Ay, siya hindi ko before. naman Sana man lang kwento kinwento. ko. Sana man lang kinwento mo Kwento na. ko, pwede ko Si Tito kwento. Ian lang makakasagot niyan. Sige, ano yun? Paano kayo nag-meet? Nagla-live po kasi ako sa TikTok nung wala akong magawa. Kumakanta po ako sa TikTok. Opo, nagpapagames. Tapos nag-interact po ako sa Sample mga tao. Parang ginagawa mo habang nagme-makeup. Ganon, nakikipag-usap po ako. Tapos, marami pong tumatambay doon. Isa na po doon si Tito Ian. Opo. Tapos po, one day nagkaroon po kami ng community. Bale, may GC na rin po kami at nagkita-kita po kami. Pero 3 lang po kami. Kasama na po ako doon. Kasi po yung iba, si Imon. Si Ima. Oo. Kasi yung iba malayo, nasa probinsya. Tapos ayun po, doon na po kami nagkakilala sa meetup. Gaano Nag-hangout na po katagal kami. yan? Like, 3 years ago 3 years na. ago. 3 years ago. April 2023. okay. So, mas matagal mo silang nakilala bago ako. Kasi ako, kailan ko ba kayo nakilala? 2 years ago. 2024? Hindi ba 2 years ago lang din yun? 2 years ago. Hindi, kung 2023 ba? 3 years. 3 years na. Kailan ba lumabas yung Danan? Ayun. Medyo basta matagal yun. na. Actually, meron pa kami picture na magkakasama kami, Ate Babes. Hala, ang cute! Nag-breakout kayo! Ngayon, nag-break out yung acne ko. Kasi dati parang... Ang witty. Hindi nakikita eh. Oo, Yan po. Pwedeng i-edit na lang. Overlay ulit. Hindi na trabaho si Tito Ian. Overlay. Actually, marami na kaming mga events na napuntahan. Nung one time nga, nung hindi pa kami part ng The Pod Network, Yes. nag-start pa lang kami mag-podcast. Meron kaming inatinan na invitation ng Spotify sa mga horror podcast, di ba? Parang napili yung Red Door Podcast maging part nun, ng event. Yes. Kasama pa namin sila. Balita ko, di ba, nagti-TikTok ka, ganyan. So, ngayon, you're still
pursuing yung pagte-TikTok mo or meron kang other job? Anong ginagawa mo lately? Hindi ko pinupursue yung TikTok ko. Wala akong balak maging Full-time. full-time content creator. Kasi may job po ako as a cabin crew sa isang local airline company. Ay, ang taray. So, actually, dati gusto ko. Kasi na-inspire ako kay na Tito Ian at saka kay Tito James Zhu. At tinutulungan nga nila ako dati. Binibigyan nila akong advice. Tips, Ganun. Pero naging busy na rin kasi ako sa school talaga tsaka sa ibang part-time ko. Kaya hindi ko na pinush. At tingin mo ngayon na despite your job na, syempre cabin crew ka, tingin mo maano mo yung TikTok mo? Makakapag-focus ka ulit? Or hindi na rin? Hindi kasi yun yung priority ko po ngayon. Okay, tama naman. Pasensya na po. Okay lang, Sorry na po. Interview lang to. okay lang yan. Pero pag nalaman mo kung magkano yung kinikita ng isang full-time creator, baka bitawan mo yung pagkakabit. Ay, Hindi. Kung ikaw, si Tito James, Hindi, so, Ate Beb, sampulan mo nga nung magkano yung kinikita mo sa YouTube? O, hindi, hindi, secret. hindi. Nasa, Ano po? confidential Nag-order po. Mga ilang baril sa Codem yun. Naipit si Ate Bebs eh. Happy si Ate Bebs nung kanina nakita ko siya eh. Sabi niya, bumili na naman daw siya ng bagong baril sa... sa Code M. Nagigilty na nga ako eh. Sabi ko, ayan na, dumating na yung datong sa YouTube. Ang saya ko. Ayun, siyempre. Yes. Nga pala, speaking of datong, yung mga, gusto namin magpasalamat sa mga all-out pamangkin at sa mga supportive pamangkin namin. Medyo dumadami na sila kasi ngayon, nag-upload na kami at last ng members-only episode. Ay, wow. Oo. So, yun. Sana dumami pa kayo para mas maraming datong ang So- makuha namin. At may pambayad na kami kay Ate Bebs. Oo, correct. Maraming salamat Aldrin Talent Flores. Grabe, may TF pala ako dito. Si Aldrin Flores Nag-send si pala. Aldrin Flores. Tapos nung last live naman with Kape at Katotohanan, nag-send si... Kape at Katatakutan, nag-send si Nevermind 7884. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, special shoutout din kay Cyril Ann. Nagpadala siya dapat nung Pampanga. Sorry! Hindi, okay lang. Itutuloy pa rin naman natin yun. Tuloy pa rin natin kapag hindi na bumabaha dun. Oh, yan. Si Cyril Ann. Tapos, ano na rin siya, supportive pamangkin na rin siya ngayon. Nice. Thank you so much. Maraming sa mga salamat sa iyo, Cyril Ann. sumusuporta. At tumunog ang phone ko. Hindi ko na sayang. Mamaya na tayo magsha-shoutout, Paps, ng mga sa second episode natin. Kasi dalawang episode ito, nakasama namin si Ate Bebs and si Cole. Yung first episode, which is yung pinapanood nyo ngayon, is magbabasa kami ng mga entry stories galing sa aming pa-contest, which is yung TRDP story entry. Ayan, kasi ongoing pa rin siya. This is for the month of July, correct? Okay. Question. Since it's a contest, may mananalo. Yes. Correct. Sino ang mananalo? Ano yung parang qualifications para manalo ka? Meron kaming ginawang parang poll or parang botohan sa mga community members. Pwede silang mamili doon. So parang 50% yun. Tapos 50% syempre lulutuin namin. Lulutuin natin. Tayo Bakit mamimili. lulutuin? Hindi, wala. Tayo mamimili. Oo, parang gano'n. Ganun pala yun. May 50-50. So, si James, gumawa na siya ng fake account para siya yung magsusulat ng kwento. Oo, correct. Para sa amin ulit din ang balik ng panalo. Dapat pala nagsend din ako ng sarili kong kwento, no? Pwede. Ongoing naman to. Shoutout din pala kay Jordan Marcelo. Na nag-sponsor ng ating pa-prize. Si Jordan Marcelo from Dubai. Thank you so much. Wow, may prize. Gusto ko sumali. Kaso unfair. Bakit? Mag-anonymous na lang ako. Tapos kukunin mo lang pala doon sa may bebang dump, no? Hindi ba? po. Yung totoo. Hindi tayo sure. Tsaka abangan nyo yung second part ng kwentuhan kasi magkukwentuhan ulit kami ng mga personal experience and maaari naming tanungin din si Cole ng mga urban legends na sikat sa UP. Kasi from UP siya di ba? Marami Meron yan. din siya mga myths na baon-baon daw. Ano? Pork o beef? Ano daw? Chicken daw. Kasi samgyupsalan po talaga to. Dapat nga ikaw nga yun kasi ikaw yung taga Pampanga May dala kang longganisa, tocino. Sisig. Oh, yun, Meats sisig. pala. Meats. Lahat ng best. Sisig na walang mayonnaise. Sorry Ate Bebs, medyo big issue yan kasi laki kami ng sisig sa inuman. So may mayonnaise. Oo, alam mo yun sa may nasa may sizzling plate. Kaya gusto ko talaga makapunta din ng Pampanga para matikman yung authentic. Yung may... Oo, yung stab multiple times. Pasensya na po sa pamilya po ni Alan Lusing. Hindi ko Oo nga po... pala, no? Hindi. Ito, hindi naman to kasi meron kasi ako nakitang post sa may Reddit na Legit nagulat yan, ako. Paps, kasi pumunta ako, nakita ko talaga. Oo, na parang parang naisip ko na
masyadong mabilis yung pag-escalate niya kasi ini-explain yung dish about sa sisig. Kaso siningit pa doon yung ano. Yung parang sa first part, yung sisig This is a very famous, Tapos biglang sa gitna or patapos na nung description. Aling Lusing was Was stabbed stabbed multiple times. Parang yo what? Wait lang, that escalated quickly. Oo. Wait, hold on. Parang nagigets ko made of pork, ganyan. Tapos ba't biglang Ayun nasingit na nga yun? eh. Di ba, lalo na ang sisig ay chinap-chap. Yun nga eh. Anyways, ayun. Sige, umpisa na siguro muna natin ang ating pagbabasa ng stories. Okay, sino una? Ikaw muna? Or sino Si ba? Cole. Cole? Oo. Sige, si Cole muna. Sige, para ako na muna. mapagpag. Sige. Para mapagpag muna si Madam. Ganito po. Wait lang, may candy pa ako eh. Very, very quick. Okay. Magandang umaga po mga tito and tita. Sana po mapili yung entry ko. Lagi ako nakikinig sa inyong podcast habang nagtatrabaho ako mula sa bahay. Isa akong VA ngayon. Taga Mindanao po pala ako. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan nung panahon na nakatira pa kami sa Kapatagan na medyo malapit sa bukid. May farm kasi kami at nung panahon na iyon ay tapos na ang anihan. Anihan? Parang... Hindi, oo. Is it anihan? Anihan. At kasunod na ng pagtatanim ng palay. Grade 6 pa ako nun. Sa aming bukid pala, yung time na yon walang kuryente kasi malayo pa sa baryo ang bahay namin. Nasa gitna ng palayan at ang likod ng bahay namin ay kakahuyan. May isang gabi na habang naghahanda ang mama ko ng hapunan, pumunta ang papa ko sa aming palayan para maglinis ng mga damo sa daanan papunta doon. Ang papa ko ay hindi madaling matakot kahit kanino dahil matapang siya. Pero noong gabing yon, makikita mo talaga sa kanya ang matinding takot. Sa gitna kasi ng palayan ay may isang kubo na matagal nang hindi tinitirahan. Wala nang tao doon dahil ilang taon na itong abandonado. Marami ang natatakot sa kubong iyon kaya kapag dumadaan kami doon, madalas ay tumatakbo kami pa uwi dahil parang ramdam mo na may nakatingin sa'yo. Nung gabing yon, habang nagtatabas ng damo ang papa ko, nagpasya siyang umuwi dahil malapit na mag 6 or 7 ng gabi. Ang ginagamit naming ilaw noon ay lampara na may gas kaya kailangan po itong sindihan para umilaw. Wala rin siyang dalang flashlight ng mga oras na yon. Nang sindihan niya ang ilaw, bigla itong namatay na parang may umihip. Sinisindihan niya ulit pero muli na naman itong biglang namatay. Nung mga oras na yon, pakiramdam daw niya ay may nakatingin sa kanya. Kaya tumingin siya sa direksyon ng kubo at nakita niya ang isang babaeng nakaputi na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung nakangiti ba or ano. Bigla siyang tumakbo ng napakabilis pero parang hinabol siya ng babaeng nakaputi na tila lumulutang sa hangin at papalapit sa kanya. Pagdating niya sa bahay, puno siya ng putik at may mga sugat sa paa. Sinasabi niya kay mama ang nangyari habang nanginginig ang boses niya dahil sa sobrang bilis daw sa kanya ng kanyang pagtakbo. Kaya kapag naaalala ko si papa noong gabing yon, hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa kwento niya. Yung kubong sinasabi nilang nakakatakot daw, nung ginagawa pa raw ang bahay na yon, ay may panahon na doon kami natutulog. Doon din ako unang nakaranas ng bangungot o pag-urom nung bata pa ako. Kaya talagang iba ang pakiramdam ko sa kubong iyon. Yun lamang po. Maraming salamat. Akira mula sa Tagum City, Davao del Norte. Smiley face. May smiley face. Super complete no? Yes. Kanya si Ate Bebs. Kaya nga Alam mo, habang pinapakinggan ko si Ate Bebs, para ako nakatambay sa YouTube niya. Yun nga Yung parang... Nagkakamali nga ako eh. Parang, Very modulated yung boses mo. Ganda. Pero may kinikilig ako pag kasi ang ganda mo. Parang kinikilig ako pag kino-compliment mo ako. So sa amin, pandidiri. After ka namin compliment Wala akong kanina ng sinasabi. todo-todo. Wala akong sinasabi. Wala pala. Wala po akong sinasabi. Sorry. Akala ko iba yung So ano naman po ang masasabi niyo dun sa kwento? Nakatakot yung babae. Hindi, yung pag kinukwento mo, yun yung mga parang mga napapanood mo sa Magandang Gabi Bayan dati. Oo, No? Paps, nag-quantum tayo. Actually, yan din yung iniisip ko. Oo, yung sa Magandang Gabi Bayan na may lumalapit na babae. Oo. Na parang ano. Tapos ano pa yan, yung namayapa na, Si Lilia. sa makabilang buhay. Si Lilia Contapay. Si Kuntapay.
Our horror queen. Nabutan nyo ba yan? Oh, Si Cole naman. hindi. Hindi. Hindi siguro. Hindi, kilala mo siguro yung itsura niya kasi lagi siyang nasa mga horror films. Baka sa itsura. Yes. Yung ano na, medyo partner yun ni Bangkay eh. Dati nga gumawa ng lab team. Kung hindi nga siguro kung buhay pa nga siguro si Lilia Contape ngayon, Pap, sila yung susunod na Aldab eh. Feeling ko, hindi kasi gumawa ng parang lab team yun dati. Ito, hindi mo siya nakikita. Nakikita. Na Familiar. sa mga Oo. movies. Lagi siya nasa mga horror Very films. iconic siya. She's a Anong very tawag iconic sa ano queen. nila? Aswang, ha? Anong tawag sa... Hindi ko nga rin alam eh. Kasi ngayon, ang parang niluluto ngayon yung ano eh. Riza May tsaka Bimbi. Diba? Kinikilig ako sa kanila. Oo, kasi ano. Kinikilig saka ka? kasi- Paano yung itsura mo pag kinikilig? Pag naiihi ako, ganun yung kilig. Bakit Ate Bebs? Naging fan din ba kayo dati ng Aldab? Aldab, oo. Talaga, naging fan ka ng Hindi, Aldab? hindi fan, pero sinusubaybayan ko. Ayun si May, no? Oo. Paano yun natin yung ganun nga? Ayoko na! Isang ganun lang, isang ganun Medyo lang. kahawig mo nga. Isang ganun lang. Yung nire-request namin lagi. Context, kasi nung college ako, di ba? Naging Rufa May na bigla eh, no? Nung college ako, kasi kamukha ako siya. Tapos, ang daming mga, kunwari, no, mag-message, uy, kamukha mo to, ikaw ba itong nagda-dub smash, chu-chu-chu-chu, tapos ako hindi. Tapos, nung medyo kasikatan nung Aldab, dahil nga kamukha ko siya, lagi nila pinapagawa yung pabebe smile sa akin. Tapos, sa sobrang pressured ko, nag-practice ako sa bahay kung paano gawin kasi hindi ko alam gawin para kapag hindi sila ma-disappoint. So, yun, pinractice ko yung ganun-ganun. Paano Ate Bebs? Ayoko na, bala kayo dyan. Gagawin niya, no? Kuha kasi. Tapos kaboses ko din daw siya, lahat na. Medyo, pati yung pagkakulit. Yung personality. Isa pa yun. Kala nga nila, ginagaya ko siya. Hindi po, I was born this way. Yun! Speaking of Born This Way, naalala ko, nabalitaan nyo ba yung yung kulto about sa Aldab? Oo. Oh, sorry. Nagulat. Nakakagulat yun. Oo! Nabuga ko tuloy ng ulo ng kape. Sobrang absurd kasi nun eh, di ba? Alam mo ba yun, yung kulto? May anak na daw sila. Oo. Secretly. Oo. May anak na daw na nasa Amerika, di ba? Dinala daw sa Amerika. Kaya daw pumunta siya doon kasi para Magpa? Okay. Pero, yun. Ano pa yung narinig nyo about sa may kulto ng Aldab? Nakita ko lang kasi yan na na-post sa Twitter. Pero yun ang alam ko eh. Yung Hindi, may Twitter anak. pa noon. Una siyang na-post sa Twitter. Tapos, nagkumalat sa FB. Yung mga yung mga elders na may hawak pang kandila. Kinakanta pa nila yung yung If we hold on together. Mas malala My pa God, Hindi yung gave me yung ay, hindi pala. Ano? Sabihin ko sana yung kanta ni Nino? ni Willie Rembilla, may ikaw na nga. sa, Mali pala. sa iba naman Hindi, yan eh. may isa pa siyang God kanta. gave me God you. gave me you. Bakit yun nasa, kasi medyo magkatono. God gave me you. Ikaw na nga. Oo nga, napansin ko ngayon lang magkatono nga. Nakakatakot talaga yan na parang naisip ko bigla na parang kaya pala ng isang paniniwala o isang faith kumontrol ng grupo ng mga tao. Ano masabi nyo about yan? Ang masasabi ko dyan, Paps, nangyayari yan ulit ngayon. Yun nga, papunta na ako dito, Paps. Paps, Nag-quantum quantum connection na connection. naman tayo. Alam mo na Bibitawan ko na to. Peanut butter. Oo. Kasi parang nakikita ko siya ulit ngayon na nangyayari kay sumalangit na ang kaluluwa kay Rene Baterbonia. Oo, grabe. Na tipong meron pang gumawa ng statwa Oo. sa image niya. Ano masabi mo doon natin? So, okay lang yan, hindi ka makaka-cancel dito. Magbibigay tayo ng mga Hindi. disclaimer. Hindi ko nga alam eh. Di ba nga, meron tayong na kanta. Pag-ibig ay kanibalismo. Peter Farker. Ay, Peter Karma. Peter Ay, tama ba? Peter Karma. Peter Karma. Oo. Peter Diba Farker. parang willing kang magmahal ng tao. Willing kang kumain ng puso ng isang tao sa sobrang pagmamahal mo sa kanya. And that's what you call blind loyalty. Hindi lang natin yan nakikita kay Rene. Wala akong sasabihin. Akala ko itutuloy mo na yung parang Makikita din natin yan sa mga susunod na panahon. Pero hindi sa solo channel ni Ate Bebs. Oo, sa akin na lang yun. Kaya make sure na naka-follow kayo sa kanya. At kung napanood nyo man to, tignan nyo na lang dun sa episode ko next week. Dun ko sasabihin. Correct.
Anyways, balik muna tayo kay Rene Baterbonia. Ano mo ba yung sinasabi ko? Bubulong. Anyway, balik tayo doon kay Rene Baterbonia. Ayun nga, ako, hindi ko naman alam lahat ng detalye tungkol doon. Pero ang alam ko lang kasi, di ba, na-aksidente siya. Or, may sinasabi na meron daw foul play na nangyari. Pero, ayun nga, parang hindi ko alam kung bakit siya naging sobrang, parang bumuo ng fanatic group na parang gusto nila na, hindi ko alam kung satire na lang yun na may parang gustong gawin siyang santo, mga gano'n na bakit? Ano bang ano niya? Hindi ko ginajudge si siya. Hindi ko siya ginajudge. Baka magaling naman talaga siya mag-basketball. Pero parang ano yung nag-push doon sa mga tao para gawin yung ganun. Kung ano yung ginagawa nila ngayon na gumawa pa sila ng rebulto, ganun. Grabe, may rebulto siya. Meron. Oo, may gumawa artist. Ito lilinawin ko Para lang. social relationships yan eh. I mean like, alam mo yun, yung parang they feel so close dun sa isang tao na hindi naman nila kakilala personally. Oo, yan, correct. Yan mismo, Ate Rebs. Ito, paglilinaw ko lang isang paglilinaw. Pakinggan nyo na maigi yung sasabihin ko. Wala kaming hate towards kay Rene Baterbonia. Wala rin kaming hate towards sa mga totoong taong nagmamahal sa kanya, like family members and mga kakilala niya. Ang kinahi-hate namin is yung mga taong nanggagatas pa sa kanya. Katulad nung iba na mga nananadya na lang, katulad nung sabihin na natin na yung coffee shop na gumawa pa ng hindi ko sure kung ano, basta may nabalitaan kasi ako na parang mga coffee shop na gumagawa ng flavor, pinapangalan kay Rene. Tapos may mga nagbebenta ng mga photo cards. Yung gumawa ng peanut butter, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip, bakit gumawa ng peanut butter na Rene Baterbonia. legit to Ate Bebs tuloy. Ate Bebs ha. Tapos may mga tao na ayan. Again, hindi namin hate si Rene Baterbonia, hindi namin hate yung mga tao nagmamahal sa kanya na totoo. Ang sinasabi namin yung mga nanggagata sa kanya kasi please naman Kinatasan. Oo. Patahimikin nyo na mayapa na eh, di ba? May mga iba pa na nagpo-post na ito, yung iba alam ko satire lang or ano lang, sarcasm na ano na hindi daw siya mabuntis-buntis. Tapos nung namatay daw si Rene, nagdasal daw siya na kapag nagkaanak siya, papangalanan niya ng Rene. Tapos parang after ilang days, nag-positive. Tapos parang kiniklaim niya na nasa loob daw ng tiyan niya si Rene. Oh my. Mag-reincarnate. Oo, parang ganun. Hindi. Ringi. Hindi namin alam kung bakit ganun. Ano niya si Rene? Wala din? Wala din. Grabe. Hindi namin alam kung bakit nagkakaganon. Meron pa nga ako naririnig yung parang gusto siyang maging national hero. Oo. So, it's very sensationalized talaga. Oo, nakakatawa talaga. Ang lala. May nagtanggol pa nga sa comment section sabi. Si Coco. Ha? Si Coco. Hindi. Nagtanggol. Hindi. Joke Nawiwindang pala na naman yun. si Ate Bix. Kasi parang gusto daw palitan yung statwa ni Rizal sa Luneta, ipalit yung ginawang statwa ni Baterbonia. Baka naman joke lang yun. Hindi ba? Pili ko joke na lang. Like, Yung parang bullshit na yun. Feeling Oo, joke. naman. O sabihin natin joke, pero nakakatawa yung nagtanggol. Payag naman daw, kung sakali daw na mangyayari yan, papayag naman daw si Rizal. Kasi si Rizal, yung sabi ni Rizal, yung kabataan daw yung pag-asa ng bayan, and si Rene daw yun. Sorry, natawa ako. Wait lang. Nakakatawa talaga. Nakakatawa talaga siya. Yung usapan. Grabe. Kaya namin bumuo ng isang episode about dyan, pero hanggang doon na lang muna dahil alam ko na para to sa talaga sa Alam, Beaten naalala Stories. na naman ako yung sabi nila, ano daw yung last na sinabi ni Rizal bago siya mamatay. Ano? Ano yan? Ano yung libro na sinulat ni Rizal nung nalamang marami siyang babae? Ano? Na Holy Meeting ini. Grabe. Sorry Rizal, may respeto po ako sa'yo, napakagaling mo po. Kumakamot pa yun, Pops eh. Na Holy Meeting ini. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pasensya ka na sa mga kasamahan natin ngayon. Actually, dapat pala, sanay ka na din pala kasi una mo sila na. Sorry. Anyway. Ayan. Ay nga pala, Paps, may nabasa pala akong comment kanina. Kagabi o kanina.
madami pa rin ang nagtatanong tungkol sa kay Prey sa mga episode natin. And nasabi mo sa akin kanina na may gusto kang ilinaw sa mga nakikinig ayun, ng sa mga episode. nagtatanong kung nasaan pa si Prey, kung nasaan ba si Prey, kung babalik pa ba si Prey. Kasi in-explain na namin to before sa previous episode namin na pinili na nga ni Prey na hindi na siya maging part ng The Red Door Podcast. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo lahat ng reason, pero yung parang pinaka main reason dito is busy na siya. Busy siya. May business siya, taga malayong lugar siya, taga Quezon siya. Mahirap na para sa kanya mag-back and forth para mag-record. Malayo din kasi talaga. Oo, dito sa studio. Ngayon, yung iba na pinagpipilitan pa rin or gumagawa ng kwento, alam nyo kung hindi lang bawal magpakita ng screenshot ng Convo, ipapakita ko sa inyo. Pero bawal kasi dahil kaso yon. Makikita nyo dito yung chat namin sa GC namin kung paano yung naging flow ng usapan namin na may part doon na pinipilit pa namin siya na maging host pa rin. Pero siya na Pero mismo syempre, nagsabi na oo. hindi niya na kaya. Oo, nakakapagod din naman kasi. Valid naman. So, we all wish her well. We all wish her the best. And sana mag-flourish pa ang kanyang business and her content, no? Kasi nakikita ko nagko-content na din siya. Oo. Nire-repost ko yan. Malay nyo, Live. di ba? May event na kapag kailangan ng tarot reader. Oo. At kagaya nga ng sabi ni Tito Ian, hindi naman nakasarado ang... Ayun, ikaw nga. Hindi naman nakasarado ang pinto ng The Red Door. Para kay Prey. Ay, ang galing door. Oo, di ba? Galing nun. Pero yung nag-comment na isa, nako, huwag kayo maniniwala dyan. May isa ako nakita na nag-comment, sabi. Kasi may nag-comment sabi, nasaan na po si Tita Prey. May nag-comment na isa, sabi, may nangyari kasi sa isa dyan sa mga meron daw something na nangyari dyan sa isa sa mga lalaki na yan, kaya awkward pa daw sila magkita-kitang tatlo. Gawa-gawa ng Illuminati yan. Pops, galing yan dun sa mga kasama nung gumawa ng grupo kay Rene Baterbon. Oo. Alika nga, katokin ko lang yung ulo mo, tingnan natin kung may echo. May tanong ako. Kung ikaw, sorry. Nakay Rene pa rin ako eh. Kung ikaw, magkakaroon ka ng mga fans, ganon. Tapos ginawa nila sa'yo, yung ginagawa nila kay Rene, papayag ka ba? Anong sasabihin mo? Anong Pero buhay gagawin ka pa, mo? buhay ka pa. Pero buhay ka pa. Okay, Habang let's buhay say, ka? buhay ka pa. Paano? Anong gagawin nyo? Ikaw? Ako kasi, wala naman akong magagawa doon since yung freedom of expression nila. Pero yung gagawa ka na ng sculpture, G. Unless na kay Madame Tussauds. Wow! Taray na katapos. Yun naman. Pero yung i-worship, ganun, ayoko, syempre. Kasi it's very illogical. Tsaka kawawa naman sila. Ako, payag ako na gawan ako ng sculpture. Pero ang gagawa ng sculpture ko, yung Gumawa nung sculptor na gumawa nung kinukwento mga tebes. yung inukit daw. Para lahat ng magmamayari noon, alam na. Ano nga na, yun lang. Context, kasi merong di ba? Ang dami context eh. Oo. Dapat i-explain natin siya sa kanya. Kasi yung boyfriend ko, yung pinsan niya, part ng band. Tapos, meron silang natanggap na parang plaka ng wood na may inukit na religious na image. Binigay sa kanya ng mayor doon sa lugar na yon. Because ever since nakuha nila yon, nakakaramdam sila ng mga kakaiba na gumagalaw na mag-isa yung rocking chair. Ganun. Swear, may mga nawawalang gamit, nagkakasakit sila, ganun. So, sa kanya daw yung papaukit. Sa artist na yun. Sa bagay ganun din, pag hawak nila yung imahe ni James, may mararamdaman din silang kakaiba. Ano? Hindi. May sasabihin ako very inappropriate. Ano? Wag Wag na. Parang Baka narinig ko na yung- ma-demonetize po. Naumpisa na yung Oo. Alam ko na yung unang letter, narinig ko na eh. Correct. Pero again, disclaimer. Nothing against the artist. Magaling talaga yon. Yung mga na-share namin is based lang sa mga experience ng mga taong nagkaroon nun. So, wala kaming against sa artist. Gusto ko yung ni James ngayon Ang dami niya disclaimer ngayon Hindi, sobrang- Maingat na. Maingat tayo ngayon. Hindi, sobrang ingat ko din talaga kasi... Para wala. sure. Tsaka Ayaw naman natin maka-offend ng mga people, makasira ng mga relasyon, mga career, di ba? Correct. So, Alda, Brene Baterbonia, tsaka yung sculptor.
Lahat kayo ay okay lang yung ginagawa niyo. Tuloy niyo lang. Uy, si Rene. Yung mga gumagawa lang ng gagatas kay Rene, yun lang, huwag niyo na ituloy. Tigil niyo na yan. Ayan. Walang pera sa Facebook. Unahan ko na kayo. Tigil niyo na yan. Magtrabaho, magbanat ng buto. Magtrabaho ka. Oo. Kala siguro nila Patahimikin nyo na yung tao. Oo. Kawawa naman. Pati yung pamilya. Diyos ko, dahil. Oo. Walang pera sa Respeto Facebook. yun. Walang pera sa Meta. Nasa iba ang pera. Anyway, Anyways. magko-comment na naman dyan ang haba ng kwentuhan. Sorry, Nasa na yung mga sorry. kwento. Sorry. Oo nga! Eto na. Wala na eh. Sino na? Ako mismo nawala na din ako eh. Sorry. Sige, ako na lang next para makapag-ano ko. Okay. So ito, inuna namin yung mga medyo matagal na kasi bago matabunan, babasahin na namin. So ito. Hi, siguro heto na yung tamang panahon. Aldab na naman. Baka maano ko Doon talaga tayo babalik. Anyway, ito. Hi, siguro eto na yung tamang panahon para i-share sa online ang experience ko sa dorm nung college pa ako. Backstory muna kung saan ako nag-dorm. Isa ito sa pinakamatandang paaralan sa Intramuros at dito rin nag-aral ang ina ni Jose Rizal. Bakit mo konekta sa mga kaninang pinag-uusapan natin? Dito scripted Si Teodora Alonzo. Until now, pinamumunuan ito ng mga madre at operating and functional school na ito sa Intramuros. Laking probinsya ako pero hindi rin naman ako baguhan sa Maynila dahil madalas din naman kaming magbakasyon sa father side. I'm a Roman Catholic before. Until now naman, hindi ko masyadong practice nung college ako. Those were the times na pragmatic ako. Pragmatic? Ano yun? Medyo ka sa Realistic. realidad. Okay. Mas. Galing ng dalawa. Okay, so nawala ako. Ayun. I took legal management nung college ako. During those times, ang mabagal ang aking reading comprehension at may pagkamahina sa English, so I really have to double my efforts to survive college. Hindi na rin bago sa akin ang mga ganitong supernatural experiences. Sa'yo ba to dapat? Ha? Hindi. Baka nababasa ko yung ano. Hindi naman. Okay. Sige. Akala ko ito yung dapat nababasahin mo. Anyway, ito. Pero isa ito sa hindi ko makalimutan na hanggang ngayon, napapatanong ako, what if nilaban ko? Year 2013 to 2017, magka-college ako. Siyempre excited at the same time, nakahanap kami ng pwede kong matuluyan. Unang bisita pa lang namin sa dorm for inspection since yun na ang pinakamalapit na school at budget-friendly na dorm. Alam ko na may something. Hindi ko pa man naririnig ang mga kwento o nararanasan pero mismong aura, ambience at atmosphere ng school dormitory alam ko na ang mararanasan ko as years go by. At hinubog ako ng aking mga past experience nung bata pa ako hanggang paglaki. Sa dorm namin may rules to follow. May curfew na dapat lights off by 10 p.m. Bawal nang lumabas beyond that time. Every Wednesday may nakatoka na mag-lectern. Since school dorm yon, every morning ng 6:30 to 7:30 a.m. nagpapatugtog sila ng Tomorrow by Annie. Naka-loop before mag-start ang flag ceremony. Or before the 8 a.m. school class. Double alarm na siya sa phone kung sakali. Sa dorm, nasa 3rd floor ang male dormitory. Halo-halo na kami doon. May students at working na. Exam week. Set aside ko na mga narinig kong kwento mula sa security guard at ka-dorm mates. Exam week noon at hindi ko pa alam kung paano ang examination sa college. So I treated it as something na hindi ko pwedeng gawing pwede na yan, review style. Bilang bida-bida, nag-review ako sa labas ng kwarto namin. May mesa naman at dahil lights off na, dapat sa dorm room by 10 p.m. Hinanda ang kape, tubig at review materials. Ginamit ko yung laptop ko for the music. The next day, ang first exam ko ay 7 a.m. Malalim na ang gabi niyan. Habang nagre-review ako, napapansin ko sa peripheral view ko na merong daan ng daan. Nung panahong yan,
Wala pang nagre-rent sa ibang room. Kaya napaisip ako kung sino yung may kita ko. Dahil may kita ko naman agad na may gising pa kasi katabi ng mesa ang pinto ng kwarto. At mararamdaman ng apak kasi kahoy pa rin naman ang lapag. I decided to ignore na lang para makapag-focus sa review. Pero maya-maya, tumabi na mismo sa left side ko at may binubulong. Hindi ko man maintindihan pero nagtatalo na sa akin kung papairalin ko ba ang takot ko o babagsak na lang ako sa exam. Kinabukasan niyan, ang alam ko ay aced the exam at hindi ko na rin maalala kung paano ako nakatulog pagkatapos ng nangyari. Yung next experience ay nangyari sa prayer room. Sa dorm, required lahat ng male dormers mag-lectern or magbasa ng verse sa chapel sa first floor ng dorm every Wednesday. The night before, sinabihan ako ang nakatoka. Nagpaturo ako kung paano bilang hindi naman ako naging sakristan nung elementary at high school ako at hindi nga ako gaano ka-focus sa religious practice. Pumunta kami ng prayer room tapos doon kami nag-practice. Yung prayer room, maliit lang at may 6 na kneeling tool, may altar at yung storage ng ostya. Doon ko rin nalaman na sa prayer room nagri-ritual or dinasalan ang ostya 1 week bago ito gamitin sa misa. May stage fright ako at may speech disability pa. Kaya need talagang mag-practice. Nagpaiwan ako sa room. Naisip ko na pwede ako dito mag-review if ever maraming gagamit ng lamesa sa labas. Nag-practice pa ako saglit. Maya-maya, may naglalakad sa room at saktong tapos na ako mag-practice kaya nilock ko na ang room at umalis. The next day, bago ako lumampas ng prayer room, may narinig akong umiiyak. Boses babae. Hindi ko na lang pinansin at sinabay ko na lang din na ipagdasal sa misa. Ang haba pa. Ito namang nangyari na to ay sa hallway before mag-jogging. Ano to? Occupied na ang room 3 and 4 at kasama ko na sa dorm ang pinsan ko. Double deck kami. Siya sa baba, ako naman sa taas. Sa hallway, hindi ko masasabing masyadong creepy kasi kung tutuusin, luma naman na talaga ang school. Makikita sa picture na may kahabaang lakaran ang hallway bago ka makarating sa room or mismong hagdan pababa. Meron siyang naka-attach na picture dito. Dagdag trabaho na naman sa akin. Good luck. Madilim talaga kapag di mo bubuksan ang ilaw. May napapansin na akong mga shadowy figures ng mga bata sa tuwing dumadaan ako. Nasa gilid lang sila, wala sa gitna. Sinusundan ka ng tingin nila habang naglalakad ka. Iniisip ko na lang na normal na talaga sa mga marami ng napagdaan ng gusali ang mga ganyan. Madalas na rin naman ako noon lumalabas ng 10 oras ng gabi para bumili ng pagkain pag mag-aaral for recital ba to? Anyway. May isang madaling araw, 4 a.m. Nag-decide ako mag-jogging kasi payapa pa talaga sa intra. Nag-ready ako, stretching sa labas ng kwarto, ganyan. Nung naglalakad na ako sa hallway, parang dumami yung mga bata. Hindi man gaano kalinaw sa paningin ko pero mas aninag ang mga mata nilang sinusundan nila ako ng mga tingin nila. Sila kaya yung mga batang na stranded o nasabugan nung panahon ng hapon? Nag-start na akong mag-jogging from the dorm hanggang ikutin ko ang Intramuros. Nakadalawang ikot pa ako nun. Habang nagja-jogging ako, biglang umambon at ramdam kong may sumusunod at may sumasabay. Hindi ko alam kung ano kasi wala naman akong nakikita pag nasa curve na daan ako dumadaan. Pagkabalik ko ng dorm, nakita ko yung kadorm ko mula sa gitnang hallway na pabalik din siya sa kwarto niya. Mukhang may balak din siguro siyang mag-jogging. Kinaumagahan, 9 a.m., naikwento na lang sa akin ng pinsan ko na may narinig daw pala siya na umiiyak sa prayer room kaya hindi na tumuloy mag-jogging. Kinuwento ko rin sa kanila yung experience ko sa prayer room. Madalas na kaming dumadaan sa hallway nang bukas ang ilaw. Kahit brown out minsan, dapat may lamp doon sa hallway. Sa akin, getting weirder lang kasi kung tutuusin yung mga matatagal naman nang nagdodorm na kasama namin sa room wala namang nararamdaman o naririnig na mga ganyan. Paulit-ulit kong nire-remind yung sarili ko na normal lang yan.
Naging bago lang siguro sa akin kasi nasa new environment ako na hindi ko pagamay or nakakapa ang mga dapat gawin. Final call. Naghalo-halo na yung mga pagod, pressure sa school, puyat, may mga issues pa sa dorm na hindi totoo. Yung double efforts, ginawa ko ng triple kasi malapit na sa dulo. Malapit nang matapos ang lahat. Isang araw, kakatapos ko lang mag-review at matutulog na ako. Niligpit ko lahat ng mga kagamitan ko sa mesa. Nagmamadali na ako kasi maabutan na naman ako ng school morning call. Nasa kama na ako, nakahiga na at pagkapikit mismo, binangungot agad ako. Pagkadilat ko, ang buong kwarto ay naka-sepia mode. Pati pala ang buong panaginip. Alam kong hindi na siya normal na bangungot or panaginip kasi lahat-lahat ng kagamitan, as in lahat, ay luma. Kama, unan, upuan, ilaw, electric fan, bintana, lamesa, telepono, etc. Bumangon ako, baka kasi bumalik sa dating hindi sepia. Naglakad ako sa buong kwarto. Lahat sila tulog pa kahit pa bago ako matulog ay may iilan ng gising at naghahanda para pumasok sa trabaho or sa klase nila. Lahat sila nakatalokbong ng kumot nila. Lumabas ako ng kwarto para maghilamos sa CR. Nagbabaka sakaling magising na talaga ako. Nakailan na akong hilamos, wala pa ring effect. Nagpanik na ako ng slight. Hinanap ko yung rosaryo ko. Laking gulat ko, sobrang luma din ang rosaryo ko. Kahit kakabigay lang nun after namin mag-recollection ng school for the graduating. Habang nakaloop ang school morning call, para akong tanga na ginigising yung pinsan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Lumabas akong kwarto at kakatok sana sa admin habang naglalakad ako sa hallway. Ang daming batang nagtatakbuhan. Maingay. Lahat sila nakangiti pero hindi sila nakatingin sa akin. Natanong talaga ako. The F is happening. Tangina ano to? Bago pa man ako makarating sa dulong kabilang pinto ng hallway malapit sa admin, biglang tumigil ang mga bata pagkatunog ng kampana ng cathedral. Kasabay pa nung tunog ng alarm ng school. Senyales na sigurong mag-start na ang flag ceremony o klase. Kaso para saan ang tunog ng kampana? Naramdaman kong pabigat na ng pabigat kaya tumakbo na akong pabalik sa kwarto kaso pahaba ng pahaba ang hallway kaya parang ang layo-layo ng kwarto. Nung nakabalik na ako, may lumabas sa admin room dahil sa lakas ng pagbukas ng pinto at sara. What's worse, tulog pa rin ang mga nasa kwarto. Umakyat ako sa kama at nagtalukbong. May pagka-see-through ang kumot kaya makikita ko kung sino ang papasok sa kwarto dahil yung yabag ay papunta sa kwarto namin. Pagkapasok sa kwarto namin, isang madring nakaitim na walang muka. Nahulog na ulit ako sa kawalan. Dinasal ko na ang Nicene Creed. Pagkagising kong totoo, bumaba agad akong ng kama at tinawagan si mama sa telepono. Napansin din ng iilan sa kadorm ko na sobrang namumutla daw ako. Ma, hindi ko na po kaya. Sakto din palang pupunta siya sa dorm kaya sinabi ko yung nangyari pagkadating niya. Kinabukasan kami naghakot ng kagamitan ko. Minulto ako, hindi ko maitatanggi hanggang ngayon sinusulat at inaalala ko. Grabe pa rin yung kilabot. Ngunit sa kabilang banda, minulto ko ang mga kadorm ko. Pati ang pagtatapos ng 4th year sa college. What if nilaban ko? Ha? Ngayon? Ginost siguro. Ngayon, nag-work na po ako sa isang government agency 6 years na. Nang dahil sa multo, mas kaya ko nang ilaban ngayon. Babalik ulit sa college para tapusin na. Maraming salamat po. Sa wakas, naikwento ko na rin po ulit ito. Ginost tumigil niya. siya Tumigil sa siguro siya sa school? takot. At saka sa pressure. Kasi diba sinabi niya parang napapressure siya sa school. Absolute cinema pala yun kung kay Cole napunta yung story. Oo, no? absolute. Gaganon talaga tayo pagtapos. Oo. Tapos bilang tutugtog yung The Sun Will Come Out Tomorrow. Kasi yun eh. Oo. Habang kinukwento niya yung ano ko, Na-imagine ko siya. na-imagine ko na eh. Tapos alam mo yung para mga batang
alam mo yung mga batang pinahirapan dati ng mga Hapon, tapos maririnig mo yung tugtog nun. Ano na ako nasa cinematic na ako vision na ako Christopher Nolan Oo, ka na. ano na ako ng Christopher Nolan. Kinilabutan na ako. Bagong phobia, yon yung The Sun Will Come Out Tomorrow. Pag narinig mo yan. Umuulan kasi ngayon kaya baka bukas pa. Oh. Nag-dorm ka ba nung college ka? Hindi, pero nung high school. Ah, sa nag-dorm ka? senior high, oo, sa Catholic school din siya. Meron ka bang mga na-feel nun? Kasi Sa dorm. parang yung sender, pragmatic din ako Ay, sorry. Tess. So, wala naman akong na-feel. Pero na-stuck kami dun kasi pandemic. So, tas onti lang kami, iba kasi umuwi. Pero wala naman akong... Wala ka na-feel? Oo. Actually, kahit saan naman, wala akong na-feel. Pareho tayo. Talaga. Oo, nag-intramuros kami nito. Oh, yun pala, kamusta? Kanina nabanggit Intramuros, 'di ba? Oo. Ikaw 'di ba nagpunta ka rin sa Intramuros nakaraan? Kamusta? Ano yung experience mo doon? Wala. Yun Nababasa nga, ko yung di ba iniisip nga? mo, hindi ko nasasabihin. Actually, si Prayden, sinabi niya sa akin, pragmatic. Very, tinatry kong, hindi pragmatic eh. Hindi pragmatic yung right term for it. Pero, tinatry nating bigyan ng logical explanation lahat ng mga bagay na nararamdaman natin kahit na kakaiba sila. Oo, Baka ganun actually. tayo. Ganun din nata si Sender. Kaso yung kanya medyo naging intense na Oo. kasi talaga siya. Grabe yun. Oo, nakakatakot. Yung sepia, nang nabasa ko yung Oo. sepia, parang Pero natawa ako oranges kasi na brown. Oo. Imagine na natin. Parang Paps, yung parang parang alam mo yung isang edit yan sa camera 360, yung sepia na Sepia. yan, 'di ba? Magmumukhang luma talaga, magmumukhang vintage. Yun, natawa lang ako baka kaya yung panaginip niya sepia kasi 'di ba usually sa mga films ganyan na kapag dating panahon usually sepia ang color grading nila. Parang Sepia na-condition talaga. na yung Oo. utak niya na O gano'n. kaya pag nasa Mexico ka, Oo, yan, sepia. correct. O kaya nasa Mexico. Pilipinas ka. From Korea ha, kapag kunwari setting ng Korea tapos mapupuntang Pilipinas yung Koreano. Magsisepia. Magsisepia din. Madaling malaman na flashback or lumang Oo, setting lumang pagka setting. kasi Bago yan. sa Moments of Love parang ganun din yung ginamit na atake. Magsesepia pagka eksena ni ni Isa Calzado dun sa kabilang line di ba? Di ba? Totoo naman Hindi nyo napanood yan, Moments of Love. Naku, isa yan sa mga parang underrated na Pinoy Love saturated. love story na Maganda. Kasi siya original Nanonood ka pala ng Hindi. Pinapalabas kasi yan pag mahal na araw. Dati sa Channel 7, natchatsambahan ko. Moments of Love? Mahal na araw? Oo. Isa Calzado. Tsaka Ding Dong Dantes. Ang ganda nun si Isa Calzado. Oo. Ay, napakarandom. Napunta na kay Isa Calzado Bagay, no? Bliss Kung maganda talaga yung Ay, Bliss. napanood ko Kahit yun. medyo matagal siya. Napakaganda ni Isa Calzado. Sinasabi ko sa inyo. Para siyang, grabe. Mama Nakita mo Mary. na in person? Talaga. Grabe, Mama Mary. Parang Mama Mary. Oo, para mami. Nakatabi ko siya. Ay, talaga. Sa Kamusta? isang screening, Paps. Mamaya, sasabihin ko sa inyo after. Kasi Mama hindi ko pwede Mary. sabihin na dito sa recording. O sige, basta yun. Pero yun, wait lang. Naalala ko yung, di ba yung parang nanaginip siya? Di ba parang may kwento rin ng ganyan yung yung mga guard dun sa bahay ni Rizal. Yung parang umidlip saglit, tapos pagising, nakita Nasa- niya nabalik sa dati, na may party. Hindi, sige lang. Sige, tuloy mo. May party, tapos ayun, na parang nabalik sa dati. Tapos parang nakita niya pa ata yung libro. Bumalik sa nakaraan. Nakita niya pa yung libro, Paps. Anong title? No Limit ang yun eh. Hindi. Hindi, joke lang yung part na yun. Pero tama nga nabalik siya sa dati. Pero may naalala ko na parang similar na kwento niyan. Yun din yung sasabihin ko eh. Ano yun? Grabe Ano yun? talaga yung utak natin eh. Parang naaano na yung mga connect natin. Kasama na ako dyan eh. Ano yun, Ate Babes? Hindi kasi doon nasa Intramuros kami, naalala ko si Sir Teo tsaka si Prey. Parang pumunta kami doon sa isang church. Anong church yun ulit? Sorry, hindi ko maalala. Basta yung church sa may Intramuros. Yung may pinahawakan sa atin. May medyo old kasi yun, 'di ba? Tapos may door na parang malaki, ganon. Sinawakan ni Teo. Tapos sabi niya kay Prey, dito ka. Try mong hawakan, tignan mo, sabihin mo sa akin anong nakikita mo, ganon. So, hinawakan na lang ganon. Tapos daw, it's the same. Bumalik din daw sila sa past, na parang may mga nakabelo. Alam ko yun yung description ni ni Prey, na parang may mga nakabelo ata na nagsisimba dun sa pero yung damit nila makaluma,
Ganon. Nakaluma. Pareho sila ni Teo ng na-feel. Pero nung pinatry sa amin ni Tito Ian, sabi, kayo dito. Tapos gumanon ako. Tapos wala, naririnig ko lang yung ingay ng mga tao sa paligid ko. Tsaka yung amoy, joke lang. Tsaka pipikit kailangan. Pipikit. Bumikit kami na. Sa akin ginawa ko din yun pumikit. Tapos may nagbigay sa akin ng barya. Loko, akala siguro namamalimos ako dun sa may simbahan. Samantalang nakaporma pa ako. Grabe. Pero may similar na may ganyan din yung kay Chubby. Ano yun, Ate Bebs? Yung parang napakinggan sa pinto, tapos may sumasayaw. Sabi mo, may nagkukutil yun. Sa teacher's camp ata yun eh. Ay, teacher's camp. Ano Naalala ko teacher's camp yata yun yung parang pumunta sila sa isang, di ko alam kung cottage pa or what, pero siguro yung mga malalaking house doon sa teacher's camp. Parang nag-book sila doon. Marami kasing kwarto daw yon. Yung tito ni Chubby, lalakad-lakad. Siyempre, explore niya yung whole, yung bahay, no? Nung may naririnig siyang ingay nanggagaling dun sa isang kwarto. So, kumatok siya, ganyan. Pinapakinggan niya. Walang sumasagot, so binuksan niya. Nung katingin niya, nung binuksan niyang ganyan, may mga, yun nga, parang nagsasayawan, nagpa-party, nagkukotilyon, na makaluma yung damit. Tapos sabi pa nun, ni Chubby, ay, meron palang dito, may ganap, may party, ganyan. Kasi sinara niyang ganyan. Tapos nung binuksan niya ulit, wala na. Ganun Empty din, yung room. Babalik. Grabe. I know. Bumalik sa nakaraan. Ay, wag tayong babalik sa Oo, nakaraan. Kapag iwanan mo na sa past yan. Oo, kasi Isang kasaysayan na yan. Correct. Ang naisip kasi namin dyan, ayaw namin mangyari yan, yung parang asarap sana bumalik sa dati, no? Kaso nabalik ka sa Stone Age. Di ba? Di ba kasi, sabi ko, parang sarap bumalik ng dati. Ang saya ng Pasko, di ba? Mga bata, walang problema. Kaso Pagbalik mo, nagkamali yung One Wish Willow. Ayun Pagbali mo, nabalik ka sa Stone Age. Pagbali mo, may dinosaur sa likod mo. Madidiscover nyo pa lang yung apoy. Anyways, ayun na nga. Ay, hindi, na-curious lang ako dito, no? Ano yung kantang normal naman, pero kinatatakutan nyo? Kantang normal pero kinatatakutan. Yung pag naririnig mo siya, na-incorporate mo siya sa something, tapos takot ka. Kasi ginamit. Kaso nakakatakot talaga yan eh. It's quite creepy. Kahit pag nakita mo yung kumanta, si Tim, anong pangalan? Tiny Tim. Tiny Tim. Tim Burton. Joke lang. Tim Burton. Pops, pinapang trip ko yan minsan. Pag naliligo yung kapatid ko, ipi-play ko minsan. Tingnan mo, tas ikaw, Ang bilis! ang bilis ng ano? Ang bilis maligo. Kala ko, ang bilis ng karma eh. Di ba ikaw sa story mo, ikaw naman yung nadali. Ano yun? Yung sa steak, yung nagluluto ka ng steak, tas may boses. Di ba? Ikaw, Cole, ano yung kanta na naman, Ano ba yung act? normal naman, pero pag napakinggan mo, Siguro kahit anong slow na worship song. Aga? Slow worship song. Bakit? Lalo na kapag narinig ko siya sa madilim. Na ganun. sample Kasi lang slow na worships. Ano yung mga slow worship songs? Ocean, still. Paano kasi yung ocean? Sorry. Spirit lead me where my trust. Worship song pala yan? Oo. Ginagamit yung Pops Oo, sa mga sa TikTok. na Oo, videos. oo. Na ano nga ako eh. Talaga, nakakripihan ka. Parang dun. kasi, since it's very spiritual, parang related din siya sa ghosts, sa spiritual aspect na yun, sa dark aspect ng spirituality. Puta, panis tayo. So, Kinantahan tayo. God. Kaya nga. Okay lang, kayo rin na, kanta Ako din naman, the kayo. sun will come out tomorrow. Tapos ganun yung tinapat sa'yo, no? Alam mo, feeling ko yung mga nursery rhymes. Ay, Any nursery oo. rhyme, na parang bigla-bigla mo na maririnig yung London Bridge is falling down. Tapos yun Matatakot ka yung na lang boses, talaga. boses pa ng mga bata na sabay-sabay na kumakanta. Tapos parang, Pero Pops, speaking of that, meron kasing upcoming na movie, yung sa friend natin si Derek Ronnie. Natuwa Rosario. ako. May movie siya, Rosario. Pinoy ito na ginamit yung isang kanta na hindi mo iisipin na gagamitin sa horror. anong kanta? Spoil mo. Next in line. Ano yung next in line? Yung Sing this song to all of my friends. For the question you got. Wency Cornejo. Wency Cornejo. Anong chorus nun? Ayun, Sing this song Ayun yun. to all of my age. Familiar. To all my Hindi ko familiar dun sa These song. are the questions you Sige, got to mga Gen Z face. kayo eh. Oo nga, hindi nyo kilala si Wency Cornejo. May Anak ni Mel naalala pa Chanco. akong kantang na nakakatakot. Yung favorite na ginagamit din sa mga horror. Yung hili. Kasi na na-incorporate yan. Ay, hindi, ginamit yan na tugtog sa may White Lady ni Angelica Panganiban. Meron pang isa nakakatakot. Alam niya yung intro ni Ate Bebs dun sa YouTube niya.
Ano nga ba yun? Andito kayo ngayon. Hindi yung... Wait lang, paparinig ko sa inyo kasi Dito kayo Oo. ngayon. Sige, sige. hula-hula ko lang to eh. Siyempre, ipa-plug ko pa din yung YouTube ko. Oo. Hello. Like nyo si Ate Atcheng Bebs. At Cheng Beb, so Yung pinakamagandang road to babae 100K. Oo. sa balat ng lupa kasama si Cole. Siyempre, Correct. kasama ka doon. Ako naman, Paps, yung naalala mo yung kwento ko sa'yo ng Close to You? Bukod kasi sa... Pops, iniisip ko yung close to you kanina. Oo, bukod kasi sa maaalala ko yung pelikulang So Close ni na Shuchi, yung yung Close to You na kinuwento ko before sa mga old oo natin nga na pala, podcast. oo. Na yun yung nagpe-play. Oh, no? Ate Bebs, kailangan mo marinig to. Sige, hanapin mo muna yung kanta na. Okay, yun. wait Kukwento ko lang. to na Ito mabilis. muna ang akin. Wala pa. Ito na. Ayun, tagal naman mag... May mga bulong din no? Ano yun? Ikaw ginagawa ng mga gulong. Pero may kanta yan talaga na ganyan. Hindi, wala. Ako lang naman. Nice. Pero nice. creepy Sabi ko nga. lang ganun. Ikaw din yun? Yung Ako yun. nag-record Ako nun? din yung... Parang nag-jam. O nag-record mo. Oh, alam mo yung mga tao, every time that they hear my intro, nakakatakot. Pero, Nakatakot naman talaga. oh, pero pag, nung nagre-record ako, alam niyo yung mga sinasabi ko na, wala talaga, like, walang words. Sabi ko lang, gumaganyan lang ako. Parang ginaya mo yung yung sa may Gonjiam, Haunted Asylum. Actually, yes. Parang yun yung inspo ko. Napanood mo ba yun? Gonjinam Asylum. Gonjiam, Haunted Asylum. Korean siya. Fun fact. Grabe. Oo, like nakakatakot. May Isa sa ano mga yan, pinaka-nakakatakot na napanood ko. May Pinoy version. Oo. yan. Strange Sina Frequencies. Enrique Hill. Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Oo. Alam niyo, minsan hindi ko na alam kung kapag Seryoso? seryoso Hindi, kayo, meron talaga. hindi. Ate Bebs, ito yung palatandaan, hindi ako magbibiro sa horror movies. Hindi ako magbibiro ako sa ibang bagay. Rene Baterbonia, Aldab. Nahuli me tang pero pagdating sa horror movies, Ganon. never ako magjo-joke. Lahat naman din sabi ko. Pero yun, meron talaga. Meron talaga. Killer. Papanoorin ko nga. Strange Frequencies. Pero Frequencies. is it Maganda scary? Maganda naman. Ako nagandahan ako sa kanya. Napanood mo ba? Ako hindi. Hindi ka nagandahan? Hindi. Sige, Ako natuwa papanoorin ako. ko. Natuwa naman ako. Hindi. Kasi andun si ano eh. Si Jane De Leon? Si Jane. Si Jane De Leon lang ang Maganda. Ang maganda sa part na yun. Pero okay, sa akin, hindi siya yung parang, ano ba to? Ang pangit. Kasi medyo may iniba sila na Hindi compared sa Gonja. Hindi siya kasi 1:1 eh. Oo, hindi siya 1:1. Oo. Ano yung favorite horror film mo? Since we're talking about horror films. Ay, saglit lang, bago tayo pumunta dyan. Yung muna, ikukwento ko muna. Sorry. Hindi, Yung, okay lang, ano, okay lang. yung Close to You. Oo, yung close to Ayoko. you kasi. Ang dami Sige, kasing go. segue Hindi, eh. okay lang Pang yan. commercials. Okay lang yan. Dito nakilala ang The Red Door Podcast. Oo, sa maraming segue. Yung close to you, familiar kayo doon sa may kanta ng close to you. Can you sing it for us? Ang hirap eh. Why? Ayun. Ayun sana. yun. Close to you. Yan. And then, Acapella po. duet. Anyways, ayun na nga. May dalawang magkaibigan, nakatira sila sa Liblib. Ito, kinuwento lang din sa akin ng friend ko to. Pero nung kinuwento niya sa akin, sobrang natakot ako na up to the point, pag naririnig ko yung kanta, ito Naalala agad yung naalala ko. Bukod dun sa may movie na So Close dalawang magkaibigan, basta papaisin ko na lang, magkikita sila Liblib eh. Kung baga yung bahay nila, magkalayo. Pero every time na pag napag-usapan nila magkikita sila, meron lang silang something na ay parang meeting place, parang halfway. Pero masukal yung lugar, mapuno. Nung nag-usap na sila na magkikita na, naglalakad na yung isa. Habang papalapit siya dun sa may meeting place nila, naririnig niya yan, yung close to you. Why do birds suddenly appear? Pero walang kumakanta, Ate Bebs. Naririnig niya lang sa, alam mo yung transistor, yung mga lumang radyo. So, may konting static. Correct, ganyan, Omsim. Di, hinahanap niya kung saan ang gagaling yung tunog. Nung naispatan niya na yung pinanggagalingan ng tunog, ang ini-expect niya makikita niya is ayun, may nagpapatugtog sa transistor. Pero hindi, ang nakita niya, una, nung pagtingin niya sa ibaba, nakita niya may paa na hindi nakasayad. Tapos pag angat ng ulo niya, nakita niya na may babae, nililip sync yung kanta. Grabe, kinilabutan Oo, talaga! Nililip sync sa kanya, tapos nakatingin sa kanya. So, habang naririnig niya yung tugtog, nakatingin sa kanya yung babae, tapos nililip sync. Gagi, kinilabutan Oo, ako. legit, First Ate time Bebs. ko kinilabutan ng sobra. Legit, Ate Bebs, yan, kung ano yung naramdaman mo ngayon, yan din yung ako nga, tumatayo yun dito ko. Ako din. Kung ano, Ngayon din. kung ano yung naramdaman mo, ganyan din yung naramdaman ko nung unang beses ko ito narinig. Tapos up to the point na parang
sabi ko, Replay sa utak mo. oo, sabi ko, Paps, putya, pag natutulog ako, kunwari, ayoko magising isang beses ng madaling araw na maririnig ko yan yung, why do birds? So, nasan yung friend niya? Wala, hindi sila nagkita. Nagtumakbo na siya agad, pero nakakatakot yun na. Naririnig mo, galing sa radyo na luma, may static pa konti. Pagtingin mo, may nakatingin din sa'yo na nililip sync, sinasabayan niya yung ano. Anyways, ayun na. Natakot ako. Hindi ako matatakotin ha, pero... Takot din ako dyan. Anyway, Ayun. Favorite horror film? So, yung Pwede Filipino, pwede international. okay, international yung naiisip ko. Usually kasi hindi ako nanonood ng may ghost, may multo. Gusto ko yung tao-tao lang. Parang medyo psychological horror. So, di ba? Yung recent movie na gusto ko yung Obsession. Pero since hype siya, mas gusto ko yung ano ba yan? Weapons. Weapons. Ano yung weapons? Hindi ko alam yung weapons, sorry. yung sa gumawa ng Barbarian. Ano siya? Paano ko ba masasabi? Witchcraft ba? Oo. Witchcraft. Mo siya nagustuhan? Ano yung... Pares yun. Kasi it's very logical sa huli. Ang ganda rin ng plot. Dahil nga is, hindi siya multo, no? Oo, hindi siya multo. Walang spirit. May spiritual na nangyayari which is yung witchcraft. Pero hindi siya ghost. Oo. You should watch it. Sobrang Sige, ganda. tatry ko. Kasi, kinuwento ko na rin sa kanila, favorite ko yung Midsommar eh. yun. Medyo psychological din kasi Oo, siya eh. oo. Kulto-kulto, ganyan. Oo. Kaya nabet ko siya. At Aldab. hindi naman napunta sa ganun point. Pero hindi ko talaga makakalimutan yung gayuman nila doon ay maglagay ng period blood sa food. Tsaka pubic hair. Diba? Yun yung ano doon eh. Pero kung ano rin, isa rin yan sa Yung paniniwala gayuma nila. natin, Ate Bibs eh. Hindi nyo ba alam Period yan? blood din sa Filipino. Yung sabi yung, eto medyo bastos siya pakinggan, pero seryoso ako dito kahit tanungin nyo yung mga parents nyo. Yung ano, pinaghugasan ng, Kepyas. oo, ipantitimpla mo sa kape. Hindi ako nagbibiro, hindi ako, medyo bastos lang siya pakinggan, nakakatawa. Pero may ano yan, Paps, may mga tao naniniwala sa ganyan. So, tasawag doon ka, Pepe. Oo. Ang witty talaga nito. No? Ang hindi nung Ayun, kapepe. Kapepe at Hindi yun katotohanan. Pero ang hindi nung kapepe, I love it. Seryoso. Ganun Ano pala. daw benefits nun? Wala siyang ano. Parang may plano kaya ata. Pero may plano kaya ata. Actually, hindi ko pa alam kasi hindi pa ako nakatingin. Okay. Hindi pa ako Baka nakatingin. hindi siya sure. Ng kape na galing sa pinugugas. Yun na nga, kapepe para malinaw. Parang nakakadiri tuloy uminom. Basta, yun, kahit tanong nyo. Parang kayo ayoko na mga yata uminom ng nanonood kape. Magagawa daw ang ano niyan, mga local company. Pwede ba ang lalaki na maggayuma gamit ang... Papanghalo yung ano. Yun nga eh. Hindi nga, legit question. Mister. Hindi pinaghugasan but the juice. The juice. Use the juice. Ayun, sa amin kasi, Depende, tawag doon Spanish latte. Kasi may kondensado. Pero hindi Spanish latte. Buti na lang color pink itong drink. Oo nga eh. May period. ano ba yan? Sasabihin ko sana, Paps, hindi kasi namin alam kasi natural way kasi kami. Hindi na namin kailangan manggayuma. Oy. Charot lang, Ate Bebs. Sabi Ayaw ko pa, ayaw yung maniwala reaction ni ko, Ate. sorry po sa reaction ko. Huwag niyo po akong i-bash sa mga fans po ni Tito James. Hindi, wala akong fan. Napaka-pogi mo, totoo yan. Wala akong fan. Marami ako basher. Uy, Diba, hindi. May nagsabi, ano yung sabi, Paps, nung isa? Sana, bumalik si Tito James sa dati. Yung ano daw? Ano yung dati? Hindi mayabang. Ano ba yung term niya? Hindi, marami siya sinabi. Marami Madami. siyang request. Sabi niya, sana bumalik na yung dating sabi niya, sana po bumalik na yung dating James na nakilala namin. Oo. Sabi niya, hindi naka-sombrero, hindi naka-shades, hindi naka-leather, at saka hindi mayabang. Natawa Hindi ba pwedeng magpalit lang ng Ano yung style? masasabi mo doon? Natawa talaga ako doon. Pero sinabi ko na lang sa kanya in a nice way, sige po, tatry ko. Pero question muna, sinong namin? Sinong kasama mo dyan? Sinong kasama mo dyan sa idea mo na yan? Di ba? Kasi sabi niya namin eh. Sino? Sinong kami? Yung Sinong alter ego namin? niya. Tapos,
Anyway, kung gusto niyo malaman yung totoong masasabi ni Tito James doon, sinabi niya doon sa members only episode. Na ano? Yung sagot mo talaga. Yung Ah, totoong sagot Pero mo. kasi ang akin lang guys, kapag hindi ka nagbago, wala. Masama yun para sa'yo. Lahat ng bagay nagbabago. Hindi ba pwede magpalit ng style si kuya? Hindi ba pwede? Unang sabi ko nga sa kanya, anong dating Tito James na hindi nakasombrero? Balikan mo yung first episode namin. Bakit? Ang pinakaunang episode na shoot namin ni Tito Ian, mapa doon man sa channel niya o mapa dito man sa Red Door Podcast, nakasombrero na ako doon. Yung sombrero ni kuya, parang parte na ng ulo niya yun. Oo. Extension Oo, ng brain niya yun. trademark. Tingnan mo. Oo. Ayaw matanggal. Kinabahan. Di ba ginaganon ko eh. Ayaw matanggal. Nakaglue na yan dyan. Pag matutulog ako, binabaliktad ko Oo. ng Pops para medyo nakaganon yung diba ang narinig niya ko? Tutulog ko lang. Ganun ako eh. Tapos ginaganon ko na lang ulit pag lalabas ako. Kasi kapag ganyan mo, nakaganon ang ulo mo, di ba? Kasi kung nakaganon, makikita mo yung babae kumakata na close to you. Actually, yun na rin yung Pang-cover purpose pala nun. yan. Ay, nakakainis. O ano na, di ba horror tayo dito, guys? Okay, sino na yung sunod na magbabasa Si ng Cole na ulit. Cole. Kaya mo na? Let's go. Or Alright, Salwin? yes. That's our cabin crew. Welcome to... Welcome to... Ay, muntik ako sabihin yung kung saan siya nagtatrabaho. Nag-a-announce ka ba, Cole? Oo, kailangan din. Lahat. Sample, welcome to the Red Door Podcast. Fasten your seatbelts and sit back. Dear Relax. guest, we will now begin our Red Door podcast. Aray! Kinilabutan ako! So our next story is entitled Dalawang Puno. Kaya mo yung kay Mami Oni? Paano yun? Ay, Ay, hindi mo alam yun? daddy! Oo. Mamaya paparinig ko sa'yo. O paano yung kay Mami Oni na Grabe, ano wala na. akong alam Yung sa sa pop culture aeroplano. lately. No? Wala akong pop culture. Paparinig ko Ako sa'yo. rin. Matatawa ka Diba? dun for sure. Okay, go. Okay. Hello kina Tito Ian at Tito James. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kite. Nangyari ito sa bahay namin noong bata pa ako. Nasa city kami nakatira, kaya hindi naman ako lumaki sa lugar na aasahan mong may mga kwento tungkol sa mga engkanto o kung ano-anong nagpaparamdam. Pero sa bahay namin may 2 puno. Isang malaking puno ng mangga sa harap ng bahay at isang matandang puno ng kaimito sa may gate. Halos magkatapat sila. Bata pa lang ako, andyan na sila. Ang sabi pa nga ng mga matatanda, nauna pa raw yung mga punong yan kaysa sa mismong bahay. Noong una, wala naman kaming iniisip. Hanggang sa may mga nangyayari na hindi namin maipaliwanag. May mga pagkakataon daw na nakikita akong naglalaro sa loob ng bahay gamit ang mga laruan ko. Ang problema, wala ako doon. Naalala ko may isang beses na tinawag ako ni Mama dahil nakita raw niya akong nasa loob ng bahay. Pagtingin niya ulit, wala naman. Ako naman nasa labas lang, kumakain ng taho. Hindi na namin masyadong pinansin noon. Akala namin, nagkamali lang ng tingin. Pero habang tumatagal, parang may pattern. Lahat ng kwento, kahit gaano pa sila kaiba, bumabalik sa 2 punong iyon. Noong 2nd year high school ako, may bisita kaming nakigamit ng telepono. Nasa pagitan kasi ng 1st floor at 2nd floor yung phone namin noon. Normal naman lahat sa umpisa. Tumawag siya, nakipag-usap, tapos pagbaba niya ng hagdan, bigla siyang tumahimik. Namutla. Tapos maya-maya, umiiyak na. Hindi namin maintindihan kung bakit. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na gusto na niyang umuwi. Hindi na siya nakiinom sa amin. Hindi na rin nagpaliwanag. Kinabukasan na lang niya ikunento sa akin sa school. Habang pababa raw siya ng hagdan, napatingin siya sa puno ng mangga sa harap ng bahay. May nakita raw siyang babae. Nakaputi, nakatayo lang. Pero habang nakatingin siya, parang may mali kasi hindi raw ito naglalakad. Hindi tumakbo. Ang sabi niya mismo sa akin, parang nag-zoom in daw.
diretso mula sa puno papunta sa bintana ng bahay. At habang papalapit, lalo raw hindi maaninag yung muka. Pero may ulo. Pero walang features. Parang blurred. Doon daw siya tuluyang natakot. Hindi ako naniwala agad noon. Hanggang sa may nangyari sa akin. Katapat ng higaan ko, yung bintanang nakaharap sa puno ng mangga. Isang araw, umakyat ako para mamitas ng bunga. Red mango yun at favorite ko talaga. Pagkatapos kong kumain, natulog ako. Pagkagising ko, hindi ako makagalaw. Nakabuhol yung kumot sa buong katawan ko. At hindi yung basta na pulupot lang habang tulog. Buhol talaga. Yung parang tinuturo sa Boy Scout. Ang mas nakakatakot, bukas yung ilaw. At nakalock pa rin yung pinto. Sa ibaba naman, kausap ni mama yung kapatid niya sa telepono. Nakita raw nilang bumukas yung ilaw sa kwarto ko. Kaya sabi ni mama, ay gising na siguro yan. Pag akyat niya sa taas, nakalock pa rin yung pinto. At doon niya narinig yung sigaw ko. Kasi sa loob ng kwarto, hindi talaga ako makawala. Nag-uod movement na lang ako sa kama para makalabas sa pagkakabuhol ng kumot. Nakakatawa siya ikwento ngayon. Pero nung oras... Sorry, naririnig ko kasi yung... Yung uod movement kasi. Na-imagine ko rin siya. Okay, go. Nakakatawa siyang ikwento ngayon, pero nung oras na yun, takot na takot talaga ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano nangyari yun. Pagkatapos nun, parang mas dumalas na yung mga kwentong naririnig namin tungkol sa bahay. Tapos dumating yung bagyong milenyo. At yun ang araw na bumagsak yung puno ng mangga. Dahil sira na rin naman, napagdesisyonan naming ipatanggal na. Pero simula pa lang, parang ayaw niyang magpatanggal. May nawawalang gamit, may hindi mahanap na gloves, may mga nasisirang tools. At yung pinaka naaalala ko, muntik nang tumalsik yung talim ng itak sa lalaking nagpuputol. Parang may pumipigil, parang may galit. Nang tuluyan ng matanggal ang puno, biglang tumahimik yung bahay. Yung tipong hindi mo maipaliwanag pero parang gumaan. Akala namin okay na, pero hindi pa pala. Ilang araw pagkatapos maputol yung puno, bumalik sa amin yung asawa ng lalaking nagputol. May itatanong daw, may maligno raw ba sa puno namin? Nagulat kami. Sabi niya, simula raw nang putulin yung puno, nagkasakit yung asawa niya. At parang sunod-sunod yung malas. Walang mahanap na trabaho, laging kapos, parang may mabigat na nakadikit sa kanila. Sabi namin wala kaming alam, pero sa totoo lang, nagsisimula na rin kaming magduda. Mas lalo pa nga kaming nagduda dahil pagkatapos mawala yung puno ng mangga, parang mas lumakas ang mga nagpaparamdam. Isang gabi, kumakain si mama habang nanonood ng TV. Yung pwesto ng lamesa namin, tanaw yung hagdan. Bigla raw siyang natigilan. May nakita siyang dalawang mapuputlang anyo na bumaba sa hagdan. Hindi malinaw, parang usok na may hugis tao. Diretso silang pumasok sa bodega na katabi ng hagdan. Sa sobrang takot niya, tumakbo siya sa altar namin. Habang nakahawak siya sa rebulto ni Mama Mary at nagdadasal, may narinig daw siya. Malinaw, malapit. Parang may nakatayo lang sa likod niya. Maricar. Huminto raw siya. Tapos narinig niya ulit, andito pa kami. Hindi na niya tinapos yung dasal. Tumakbo siya palabas ng bahay at tinawagan agad ang tiyahin ko. May kilala kasing medium yung tiyahin ko. Marami pa talagang nangyari na hindi ko na maisasama lahat. May pinsan akong may nakitang babae sa likod niya habang nagsasalamin sa kwarto.
may ilang bisita ring nagsabing may kung sino raw na nakatayo malapit sa sasakyan namin sa tabi ng kay Mito kahit wala naman dapat tao. Pero yung sumunod na nangyari ay hindi ko makakalimutan. Nang dumating yung medium sa bahay, hindi pa siya nakakapasok ng tuluyan. Huminto lang siya sa may pintuan. Tumingin sa loob, tapos ang unang sinabi niya, PI ang lakas. Yun talaga, walang dasal, walang introduction. Yun agad. Pagkatapos ng sinabi niyang babalik siya dahil hindi niya kakayanin mag-isa. At pinayuhan niya si mama na umalis muna kami sa bahay kahit 1 linggo. Hotel, kamag-anak, kahit saan, basta malayo. Sabi pa niya, hindi naman sila nakakatawid. Hindi namin naintindihan yung ibig niyang sabihin noon. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya kasama ang 3 pang medium. At doon namin narinig yung paliwanag na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan. Ayon sa kanila, may white lady raw na matagal nang sumusunod sa akin. Pero hanggang gate lang daw, hindi makalabas. At may kapre raw na nakatira sa puno ng mangga. Nang putulin namin yung mangga, hindi raw ito umalis. Lumipat lang sa puno ng kay Mito. Doon ko lang naisip lahat ng nangyari. Yung mga kwento, yung mga nagpapakita, yung nagpaparamdam sa bahay. Parang nawalan sila ng isang bahay at lumipat lang sa kabila. Nagdasal sila, nag-alay ng pagkain at napagdesisyonan nilang kailangan na ring putulin yung puno ng kay Mito. Bago gawin yun, 4 na magkakaibang dasal ang ibinigay nila sa magpuputol bilang proteksyon. Habang pinuputol yung puno, sunod-sunod na nalalaglag yung mga dahon at bunga. Noong una, excited pa nga yung iba dahil hinog naman yung mga kay Mito. Pero nang buksan nila yung ilan sa mga bunga, doon sila natahimik. Marami sa loob ang kulay itim. Hindi yung normal na pagkabulok. Ibang klase. Parang may matagal nang naninirahan doon. Pagkatapos matanggal yung kay Mito, saka kami bumalik sa bahay. At ang unang napansin namin, hindi katahimikan, kaginhawaan. Yung pakiramdam na parang ang sarap lang huminga, parang ang gaan, parang resort, parang may matagal nang nakatitig na tuluyan nang umalis. Bago umalis yung mga medium, isa lang ang bilin nila sa amin, huwag kayong gagalaw ng puno nang hindi nagdadasal. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ba lahat ng sinabi nila. Hindi ko alam kung may white lady nga. Hindi ko rin alam kung may kapre talagang nakatira noon sa puno ng mangga. Pero isang bagay ang sigurado. Simula nang nawala ang 2 puno, wala nang nagpaparamdam. At minsan naiisip ko, baka hindi kami ang nakatira sa bahay na iyon. Baka kami lang ang nakitira. Yun din naisip ko. Medyo naawa nga ako dun sa kapre. Kasi tinanggalan nila ng bahay. Naawa ako. Tapos lumipat ng kay Mito. Lumipat na. Hindi siya pwede doon kasi kay Ano Mito. siya? Totoo. Na-displace yung kapre. Na-displace siya. May nag-aikos kaya. Social kasi siya. We live in a modern society. Naka-icons na po ang ating mga kapre. Vape. Tapos nawawalan, no? Nawawalan si Ate Bebs ng Tereya. Kaya nga. Tapos kilala ko yung 3 medium na pumunta. 4 sila kasi nagsama siyang 3. Okay, 4 sila medium. Medyo wala pa akong connection dito. Mga medium. Mga medium. Sila wala. Hindi. Hindi ko gets. Leche. Nagulat nga ako, Pops. Hindi sila yan. Siguro maliit yung pinto nila. Kasi hindi makapasok yung medium eh. Late yun. Oo, totoo. Gets ko na. Grabe, late ako. Hindi, okay lang yan natin, Peps. Medyo nawiwindang ka pa sa mga Hindi, kasi focused pa ako dun sa kwento eh. Kaya nga eh. Kami naman, nagpapanik na kasi yung pizza kanina pa tumatawag. sorry kaya tumatawag na yung pizza eh. Anyways, ayun. Pero pa uso yan eh, lalo na sa mga probinsya, no? Yung mga ganyang kwento na... Oo, yung puno. Puno. Na lagi may nakatira. Laging puno.
Pero takot ako dun sa nagzo-zoom in. Yun yung pinaka-ayoko eh. Yun din ako Yung na parang pag makikita ko yung papunta sa akin. Parang siyang jump scare. Oo. Tapos yung pag-zoom in niya, hindi siya naglalakad. Yung nakalutang siya, no? Nag-umpisa yung takot ko na ganyan sa S-Fogs. Oo, yung babaeng yung babaeng The Ghost dumadon. yung title nun eh. The House. Ay, The House. Meron kasi dati na S-Fogs, Singapore's first online ghost stories na website. Pero na parang high school tayo nun. high school. Pero ang sumikat doon is hindi yung mga ghost stories, kundi yung mga pictures. GIFs, mga GIFs. Hindi. Pictures pa? Pictures. Ah, Pictures lang talaga. JPEG lang. Kasabayan niya ng mga rotten .com at saka ogrish.com. Pictures lang doon, Paps. Kaya nga nakakagulat yung The House kasi yan yung nag-iisang GIF na nandun. Kasi ang para lang for context may isang picture doon na isang bahay daw na haunted. Tapos May pinto na kulay blue. May pinto, tapos may something na blue sa gitna. May kulay blue na pinto. Hindi. Ay, hindi. May drum. May drum. Tapos may something pinto. na blue na parang ang instruction doon, tingnan mo nang maigi yung blue. Stare at the ganyan. Stare at the blue. Tapos syempre ikaw titingin ka. Jump scare. Tapos bigla may gaganon na babae. Jump scare. May dadaan. So parang doon na nag-umpisa lahat. Yeah. Kaya siya nakakadali, Paps, kasi lahat ng mga nandun is pictures. So expected mo na pictures lang lahat, pero yun Hindi mo alam na GIF pala siya. At saka alam mo kung ano yung nakakatakot doon, Ate Bebs? Kasi sobrang bagal ng internet nun. Yung GIF nun, slow motion. Promise, hindi ako nagbibiro. Ito yung Tapos inopen pa yung telephone, tapos correct. ISP Bonanza days pa to. ISP Bonanza days. Ang normal na GIF, 'di ba dapat gumagalaw ng slow? Agad. Pagbukas mo Lalabas yun. Kung ngayon siguro pline yung GIF na yun, gaganon lang. Dahil doon ang bagal ng internet, frame by frame gaganon sa'yo. Malas pa na minsan yung gagalaw siya tapos biglang titigil. Oo. Kaya nakakagulat talaga. Meron nagkwento sa akin na yung nagzo-zoom in, tapos pero nung kinuwento niya, rebulto. Mama Mary. So, Kaya nga, takot ka? takot ako, yeah. Ha? Si Rene pala. Hindi. Ba yan, hindi. Si Mama Mary, be. Mama Mary, Sorry hindi Mama po, Rene. Rene. Sorry. Sulmalangit na. Rest in Anyways, peace. Rest in. Di takot na takot ka kasi rebulto eh. Oo. Oo nga, tapos naalala ko na naman si Vesuvius. Tapos naalala ko din yung doon sa seclusion. Sa seclusion. Eric Martin, no, yung mga ginagawa mo. Natatakot ako. Kasi nga, nakausap namin si Eric Martin. Kinatatakutan din Oo, niya din. ang mga rebulto. Kaya Rebulto. tina-translate niya into film yung mga fears niya, right? Oo. Yun sabi mo. Correct. Actually, si Ronnie din. Yan din yung sinabi niya. Oo, tama. Naalala ko. Kala ko si Ronya Lonte. Oo, may may parang article na nakita ko. Kaya andun ka ba ng Rosario na Na, media conference? hindi eh. Kasi tinanong siya doon kung ano yung Wala. yung inspiration niya sa paggawa ng horror. Kasi daw yun din daw yung mga takot niya Takot nung niya. bata siya. Gusto niya i-share sa bagong generation para Ikaw, damay-damay. ano Oo. yung biggest fear mo? Yung takot ka, ganun. Bukod sa mawala siya. Fear of losing you. Yun nga, bukod sa mawala siya. Fear of heights. Hindi, joke lang. Ay, pwede. Ay, joke lang. May ganun Kasi na matatangkad. Kaya, nako. Pero cabin crew. Hindi, joke lang po. Joke lang. Ano bang Ano nga, wala? nasa Fear of losing someone or except dun. Except dun. Yung fear naman na yung pang naka-horror, ganun. Kasi ako, yun nga, takot ako sa mga santo. Takot ako sa malalaking, rebulto, santo. Parang very eerie kasi nilang Yes. tingnan. Pero kapag kunwari, rebulto ni Jollibee, Pwede. hindi naman nang ganon. Sa bagay, no, si Freddy, Aguilar. Ay, hindi. Five Nights at Freddy's. Five Night, yun. Medyo creepy naman sila. Pero, Animatronics. Pero hindi naman ako takot sa kanila. Ikaw, meron ka bang like yung mga fear mo? Yung lang, very dark rooms, dark spaces. Kasi I grew up in a religious family kasi Christian kasi ako. Naniniwala naman ako sa hindi ghosts pero mga demonyo. And they delve into dark spaces tsaka yung mga hindi napupuntahan palagi. Sabi naman yun sa Bible. May nakita ko short film dati na parang Lights Out? Is it Lights Out? Lights Out. Yung every time that you turn off the lights, may lumalapit. Tapos pag inon mo, parang nandyan pa din siya. Parang,
Pag in-off mo, mawawala siya. Pag in-on mo yung lights, nandyan siya, yung shadow. Hanggang sa papalapit sa'yo. Yan ang pinakaunang-unang short film na sumikat at naghahakot ng Naging movie. No. ng maraming award. Ang ganda kasi. Pero diba, favorite ko talaga si Aster. Yung Si Ari Aster. talagang, Napanood mo na yung short film niya? yun na nga, yung short film niya na, The Strange Thing Strange About Thing the about the Johnsons. The Johnsons, yeah. Yun talaga is fucked up. Like, sorry, mura ako. Hindi, okay Okay lang. Yeah. Grabe, lala nun eh. Actually, gustong-gusto ko talaga siyang gumagawa ng mga horror films, pero ayaw na daw kasi niya. Ayaw na daw niya. May last pa siya eh. Inalangkot ako. Yung hindi na horror. Yung Bow. Bow. Ano yun? Oh, really? Bow is afraid. Yun yung hinahanap ko yung complete title. Pero yun, Sa Bow. nakakatakot. Yeah, panoorin mo yun, nasa YouTube lang yun, The Strange Things About Pero sobrang Johnsons. disturbing nun ah. Oo. Sobrang disturbing. Pero may Kasi naman siya sa reverse mga psychological role siya horror. Ate Bebs, ako, payo ko sa'yo, eto panoorin mo maganda to, Itim ni Charo Santos, tsaka mga kaibigan ni Mama Susan. Mga kaibigan ni Mama Susan, Hindi ko parang talaga narinig ko na yun. nagustuhan yung mga kaibigan ni Mama Susan. Hindi, para sa kanya lang. Mas gusto ko Mga Santono. nagbabasa ka. Leche. Ano ba yan? Pala. Hindi, siya na nakaalam. Hindi ko na nga Yung mga sinabi. Santono, Kasi- kasi kaibigan ni Mama Susan eh. Sino yung mga kaibigan ni Mama Susan? Ang mga rebulto. Oo. Kilala lang namin mga kaibigan ni Sige, Mama itim Suslet. na lang. Itim ni Charo Santos. Takot ako. Mawiwindang ka doon, Ate Bebs, Kakayanin ko kasi. ba? Mas malala kaysa sa mga kaibigan. Hindi naman. Ah. Ano lang, dagdag nakakadagdag kasi ng creepy vibes yung pagkaluma ng film sa sa Itim. Tsaka yung sobrang slow burn siya. Ang bagal na mapangyari. Seclusion talaga. Oo. Naalala Pero Pero dial up pa. oo. Sorry, naalala ko lang yung seclusion. Yun kasi talaga yung scariest for me na Filipino ha. Filipino. Kasi yung Mama Mary na biglang buwaba. Oo. Pero Edge. doon sa Sa Itim, Vesuvius, gusto ko din yun. sa Itim tsaka sa may mga kaibigan ni Mama Kilabot. Susan, meron silang parang Kwarto. parallel na eksena. Yung ba yung kwarto? Yung pumasok sa kwarto tapos Tapos ang dami. Oo, ang daming Jesus na parang nasa long table. Di ba may nakaikot. comedy din na ganyan? Na Yung sa CR, tapos may katabi siyang rebulto din. Habang umiihi siya. Si Gerald yun eh. Hindi ko alam kung anong movie yun eh. Basta may ganun na movie. Pangarap kong hold up? Hindi. Hindi kasi sabi niya, Gerald daw, tapos... Alam mo, favorite ko din yung Oo. Pangarap. Ang ganda Napanood nun. ko, Gusto first ko time ko din. napanood ang Pangarap kong hold up nung college ako. Ako si Big Bird na panood mo na. Si Big Bird. Si Big Bird na porno, Sino starring doon? Si Enrique. Enrique. Nabida rin sa may Strange Frequencies, Ah. Taiwan Killer Hospital. Magaling kasi magaling si Enrique mag-act. Oo. Kasi may issue Very yun, di ba? wide-ranging yung Yun nga doon nga siya. Issue siya. May issue yun. Parang rin. Hindi naman. Ako di ko alam. Parang kung Apple anong issue. David. Ako Parang Apple David. No, why? Ay, sorry. Oo nga. Ang dami pa. Celebrity din. Hindi yan. Hindi ko alam. Sino? Hindi ko alam kung sino yung Pero nasa ibang bansa, di ba? Minor. Hindi ko alam. Hindi naman. Holy F. Minor issue, hindi. Major. Hindi, major. Sa mga hindi nakakalam, si Cole din ay sumasali sa mga pageant. Oo. Cole, eto na curious lang ako. Ano yung pinakamahirap na tinanong sa'yo? Tapos, pag sinabi mo na yung tanong, bago mo sabihin yung sagot mo, itatanong ko muna kay Ate Bebs. Titingnan ko muna kung ano yung sagot Ay, niya. Ben, hindi ako magaling sa ganyan. Testing lang. Testing Testing lang. lang. Testing lang. I believe and I thank you. Testing lang. Ano yung pinakamahirap Miss na Q&A tanong? pala yun. Well, isang pageant lang naman yung nasalihan ko nun. Isa lang ba? Oo, isa Anong lang. pageant? Paulit-ulit mo lang pala Mr. Oo. Sorry, hindi, Mr. joke. and Miss Philippines Youth siya. Oh, so isa lang din yung tanong namin nun. It's very political siya eh. Patay sa... Very specific din siya. Parang what's one political aspect or department that you would want to work on or you would want to improve and why? Ate Bebs? You know? Bebs? Yes, that's a Naniniwala po ako, ayoko ng Englishan yan. Ako, kung mamimili ako, that would be education. Kasi umiikot ang, hindi ko na alam. Hindi ko lang sasagot ko. Pero education, yun lang. Amen. Hindi, ako nag-agree ako dyan. Education din Ako rin, Paps. Alam mo kung bakit? Ako rin. Kasi ang kabataan ang Pagtanda. nahuli na tayo. Bumalik tayo kay Bumalik. Rizal. Anong Anong sagot sagot mo? mo nun? Education din Diba? kasi yun yung advocacy ko nun eh. So kailangan education. usually kapag gusto mong or more likely mong gustong manalo, kailangan i-connect sa advocacy mo.
para it's genuine. True naman. Oo. Ano ba sinabi ko? Basta sinabi ko education, yung Department of Education gusto kong i-improve. Kasi marami kasing out of school youth. Out of school youth din kasi ako before. Lalo na youth ang pinag-usapan. Oo. Tapos marami ding hindi nakaka-receive ng proper education. Lalo na sa yung mga marginalized aspects ng Philippines. Ay, tama. Mas maraming may hirap na bata kaysa sa mga mayayaman na bata. So, mas hindi sila nakaka-receive ng education. Alam mo, ako, naisip ko din, bukod sa education, agriculture. Kasi ang Pilipinas, agricultural country din yan Hindi nasusuportahan na maayos ang farmers, sila yung pangunahing mga tao na nagpapakain sa atin. Correct. Pero ako nag-agree ako na education kailangan. Ako nag-agree ako sa agriculture. Agriculture. Kasi agree Agriculture. Akala ko yun yung sasabihin mo. Hindi, education talaga, agriculture. Paps. Kasi feeling ko yan yung hindi talaga binibigyan ng budget para, ewan ko ito yung sa bigger picture na parang kailangan, yung mga gustong kumontrol ng future generations, kailangan nilang hindi bigyan. Ang iniisip nila, wag mong bigyan ng tamang edukasyon yan para same mindset pa rin sila. Yes. Na hindi sila magiging mangmang pa rin ang tao. Ignorant kapag hindi siya edukado. So, napag-usapan natin ito, Paps, diba? Na kasama si Vance last time na yung education hindi updated sa kung paano yung mundo ngayon. Yes. Tanong yung pagdating sa marketing, let's say marketing or sa advertising. And tinuturo is kung conventional pa rin. Walang nagtuturo ng kung paano yung marketing ngayon. Global, Social media, ganun. Hindi siya updated. Actually, ganyan din sinabi ng kuya ko. Kasi nagtuturo yung kuya ko Hindi ko lang kung saan nagtuturo yung kuya ko. Basta nagtuturo siya sa mga university ngayon. Pero napansin niya na yung mga professor lately, ang tinuturo nila yung conventional. We live in a very outdated digital world na. Sa true. Yeah, sobrang outdated ng curriculum. May isingit ko lang kasi di ba nagpa-pageant ka. You remind me so much of Chobi's best friend. Chobi's my boyfriend. Kasi kamukha mo siya. Wait, I'll show you. If you guys know Angela Robson, kasi nagpa-pageant din yon si Angela. Dati siyang sumali siya. Angela, saan ka sumali? Parang sa familiar. GMA, merong sa GMA, sa Itbulaga, merong pageant nun doon. Miss EB, ay hindi. Hindi. Parang yung katapat ng calendar girl. Teka. Hindi. Wait lang. Papakita ko na lang si Ito. Robson sa'yo. Ito ba? Yes! Ang ganda Kamukha niya mo siya. naman. Ang Kamukha layo. mo siya! She's very pretty, Hindi, kamukha mo siya. Medyo Si Angela. Yeah. Medyo may redemption. Hindi, medyo may resemblance. Kamukha mo siya. Redemption ng putik. Di ba? Taray. Kamukha mo siya. Kamukha mo siya. Kung ano, taga-Angeles. Yes! Ano siya, mutya siya dati sa sa Pampanga. Mutya ng Pampanga. Anyways, ito si Nendy. Hindi ko muna babanggitin. Ni Carr from Alberta, Canada. Kala ko ba hindi mo muna sasabihin? Hindi. Nakaka-send yung full name pero buti, chinek ko sa ilalim. Sinabi niya Short kung lang yung short kwento lang. niya. Kwentong RDP. Ay! Wait lang. Nagkakaroon po tayo ng technical difficulties. And while we're having Kuya James na ayusin ng technical difficulties. Iba na lang. Kasi isa sa mga criterias namin para mapili yung nyo Kwento. sa story is kailangan TRDP story entry. Nakalagay sa subject. Ngayon, kung TRDP entry lang or kung may kulang dun sa nilagay nila na subject, babasahin na lang namin yan sa mga non-entry na episode. Juicy din ako sa format. Sa ano ko din, maisingit ko lang sa group ko din. Kapag hindi sa format, dinidecline ko kahit gaano pa kaganda yung kwento. Go! TRDP story entry. Ang title nito, Paps, ay Junjun. Ba't ka natatawa, Ate Babs? Anong Junjun ang naisip mo? Alam mo kasi yung mga Pilipino kasi, ang hilig nilang idoble yung pangalan Junjun, Ken, di ba? Ano pa nga ibang alam nyo na doble Pepe. pangalan? Kasi Wait, kasi Rizal Jose na naman Rizal. tayo. Oo nga, natawa ko kasi babalik na naman tayo kay Jose Rizal. Di ba? Parang bawat
bawat phase nung storytelling natin. Kayo, ba't kayo nasingit. Hindi kasi syempre, at saka yan, partner yan ng Junjun, Paps. Oo nga. Oo nga, totoo naman eh. Anyways, ito na. Hi RDP. So, pangkalahatan na to. I just started listening this month. Nag-i-scroll ako sa Spotify ng mga podcast na pang-horror. And the moment I tried listening to your episodes, sobrang na-amaze ako sa mga topics. Pang joke time man or seryosohan. I really feel na included ako sa conversation and mafe-feel mo talaga yung podcast vibe. You guys can call me JM na lang po for privacy. I want to share my experience sa isang BPO company kung saan ako nagwo-work till now. Sabi ko na, Paps, naiisip ko na connected to sa BPO kasi Junjun eh. So, Kinuwento na yata sa akin yan. Pero sige, continue. legit? Actually, Ate Bebs, pwedeng medyo kamukha ng story kasi sobrang daming Junjun stories sa mga BPO. BPO. It's like an urban legend. Oo, urban Parang legend. ganun. Yeah. Ang pangalawa pang sobrang sikat na kwento sa BPO, Paps, yung may namatay sa sleeping quarters. Sobrang dami ng kwento niyan. Halos lahat ata ng... Versions narinig mo na. Oo, halos lahat ata ng... Anong tawag sa company? Kiniklaim nila na sa kanila nangyari yan. Di ba? Huwag na natin i-mention yung Teleperformance, Convergys, Concentrix, lahat sila may version ng namatay sa sleeping quarters. Pero doon ko na lang napagtanto na maaring urban legend lang to kasi ang daming version eh. Yeah. Okay. Anyways, ito na, balik na tayo kay Junjun. Almost every BPO agent, I'm sure, may kanya-kanyang Junjun story. And aware dito. Na kay MJS pa nga siya noon because of how creepy each stories are. Nung una, natatawa pa ako sa mga ganong story, lalo na kapag nagkukwento yung mga co-workers ko sa mga past companies nila. Kasi I thought urban legend lang siya ng BPO. Until I experienced it myself. Parang bigla tayong nakontra dito kasi ang tatawanan tayo. Iniisip natin na maaaring urban legend lang. Pero sinasabi ngayon, Naka-experience siya ng Junjun. correct. Siya mismo ang naka-experience ng Junjun. I am currently a team lead sa isang kilalang company around Ortigas, Pasig. Every Monday, we're conducting a meeting for a call listening session to see what are the opportunities ng mga agents na nagtitake ng calls for us to strategize an action plan to help them. My shift time is 9 p.m. to 6 a.m. And yung meeting namin is exactly 3 a.m. Since doon time nakukumpleto lahat ng TL na kasama sa meeting. Opening schedule to closing. 9 p.m. ang opening namin. 3 a.m. ang closing. So, TL pala siya, Paps. Ang setup ng floor namin is merong parang room na isolated or tinatawag naming aquarium. And doon ka... Bakit kayo tumatawa? Natatawa ako sa tawa nila. Oo nga Okay. Sa mga nakikinig dyan, kung lalaki kayo, alam nyo na yung naisip natin. Anyway, go ahead. Ang setup ng floor namin is merong parang room na isolated or tinatawag naming aquarium. And doon kami madalas nakatambay tuwing meeting. Para na rin hindi namin maistorbo yung mga nagko-calls. And para hindi rin kami madistract sa ingay ng production. Ang setup namin is may mga work from home and meron ding nasa ibang site. Hybrid. One night, I was the only TL that was scheduled that night sa site na yun. Yung kasama ko kasi dapat is naka-leave. The others are present pero naka-work from home. Fast forward, around 2:45, nag-start na ako mag-set up sa loob ng aquarium. May laptop kasi doon na pwede naming gamitin. And ang isi-set up ko lang naman is yung tool and yung Microsoft Teams login ko. Iba pala ang feeling na mag-isa lang sa aquarium. That was my first time kasi na mag-isa doon.
Previously, lagi ako may kasama or minsan doon na lang ako sa station ko mismo nagjo-join kung hindi naman masyadong maraming agents yung nasa production. Ang tahimik. Kahit alam mong may mga tao sa labas ng room, iba pa rin yung katahimikan kasi hindi mo sila marinig and the room is awfully quiet. Nag-relax na lang ako and I eased my mind kasi mabilis lumawak ang imagination ko. We are in the meeting. 5 TL and yung boss namin. We started listening to a call to observe. Syempre ako, I'm listening very carefully and taking notes para pag natawag, may maambag and hindi mapapagalitan. In the middle of the call, parang may narinig akong tumatawa sa call, which is weird. Kasi ang tool namin for taking calls is merong noise cancellation na. So, sobrang minimal lang dapat kung merong magchichismisan sa likod ng agent while taking calls. Pero doon sa call na yon, clear yung tawa and hagik-hik na naririnig ko. Hindi ko siya pinansin nung una kasi ang iniisip ko na lang baka naman talagang may nagchichismisan. So, tinake note ko siya kasi bawal yun and might have a bad effect sa customer, lalo na kung may naririnig silang background noise. Nung matapos yung call and our boss gave us 5 minutes to prepare para sa mga na-observe namin, inopen ko yung call listening tool sa end ko para mapakinggan ko ng solo yung call. To double check yung mga na-take kong notes kung tama. Yung huli kong note is yung sa background noise. Plinay ko ulit yung part na yon and confirm ko may tawa and hagik-hik sa background. But what creeped me out is hindi siya boses matanda. Para siyang boses bata. Syempre ako, since magulo nga ang imagination ko, iniisip ko na lang na baka matining lang yung boses and baka babae. So nasa middle na kami ng discussion and it's my turn para magsalita. I immediately discuss what I observed and what are the things na masasuggest ko para mapaganda pa lalo yung call. Until sa dumating ako doon sa background noise. English, Pops? There was a background noise of someone from the production laughing, which could potentially affect the call. Maybe the customer will hear it and will be confused on why is there someone laughing in the background. In regards to that, we need to coach the agents to be careful with the instance. Sabi ko with conviction pa. And then there was awkward silence. Akala ko nga na-disconnect ako. Then, one team lead asked me kung anong minuto daw and kung pwede ko daw bang i-play. So I immediately shared my screen and plinay yung part kung saan ko siya narinig. After playing may awkward silence ulit. Wala daw silang naririnig. But I insisted na meron akong narinig. Kasi clear sa end ko yung tawa. Sabi ko pa nga, it could be Amy. Siya yung alam kong matining yung boses sa prod. Baka siya yun. But they mentioned na naka-off si Amy nung nangyari tong call na ito. Dito na pumasok yung kaba. and yung creepy feeling sa akin. Kasi nga naman, bakit hindi sila marinig? Ang linaw sa tool. Nagsalita yung boss namin. We should take a quick break. We should take a quick break before we continue. I'll ask the quality to review the call para malaman natin kung may narinig din ba sila. Nag-leave isa-isa sa meeting. May nag-PM pa nga sa akin na ang pangit ko daw magbiro. Hindi ko na lang siya pinansin kasi I was a bit frustrated that time kasi parang napahiya ako. And ako yung dahilan why nakat yung meeting. I decided to listen to it one more time. I played the call, skip it sa part na narinig ko yung tawa. I listened closely. This time parang lumakas siya. And mas naging clear na boses bata. Sobrang natakot ako noon kasi hindi naman siya ganito kalakas kanina. I even played it again. Mas lumakas siya na parang nasa likod ko lang yung tawa.
I removed my headset sa sobrang takot. I signed out sa tool and I was about to take a yosi break. Until, narinig ko ulit yung tawa sa likod ko. Doon ko na-realize na wala pala sa call yung tawa. Nasa room ko din pala and kanina ko pa kasama. Hindi na ako nag-hesitate. Nagmadali ako lumabas and pumunta agad sa yosi area para magpakalma. Kinuwento ko siya sa nakasabay kong agent ko. Kitang-kita niya sa mukha ko yung paleness and yung panic. Which she later confirmed na siya din daw nakakaramdam ng bata sa production. Turns out, yung iniisip kong urban legend naging isang experience din pala sa akin. Yun lang po and thank you. Natakot ako dun sa dulong part. Alam mo yung ino-audit mo, tas naririnig mo na tumatawa, akala mo lumalakas, yung pala tumatawa na pala sa likod niya mismo, si Junjun. Hindi pala kinuwento sa akin. Akala ko kinuwento sa akin yan. Pero, dahil nga it's an urban legend na si Junjun sa mga BPO, na-feature ko na siya, yung researcher ko ang nag-send sa akin ng kwento. Ano yung kwento hinanap niya? ko, si Junjun ang bata sa production floor. Ang haba eh. Pero ano yung parang pinaka-thought niya? Basta basically parang ganyan lang din. Meron sila nakikitang, dun sa kwento ha, may nakikita silang bata na naglalaro sa loob ng BPO. Kahit na wala namang, walang may anak sa kanila na dinadala yung Oo. diba? Pero minsan meron di ba Paps na mga companies na pwede mong dalhin yung anak mo doon. Yeah. Tapos Pero may meron. Meron akong napag-workan dati na pwede sa floor? May daycare center. Pero nasa floor? Nasa Hindi production sa floor. Pwede silang pumunta sa floor on certain special days lang. Halloween. Oh, yan. Trick or treat. Oo. Speaking of workplace, sa mga cabin crew, di ba, meron din sa mga eroplano. Yan ang kwento eh. Meron daw? May kakilala tayo. Oo, nagkukwento. Nagkukwento rin. Pero tingnan mo na. Meron ka bang na, May na-experience ka na ba? Horror? Any experience na nakakatakot? sa loob ng eroplano, Within meron sa ka na airplane. bang na-feel? Kasi di ba minsan nagtatransport sila ng dun? Mga bang... Oo, Barangay. possible yun, pwede yun. Oo. Yeah. Tapos kasama pa yung ibang mga pasahero. Hindi lang nila Ay, alam. sinasabi. Oo, Yeah. hindi pero lang meron nila talaga? sinasabi. Wala pa akong na-experience, pero sa manual namin possible siya. Pwede. Deadweight nga, di ba? Ang tawag doon. Kapag may kasamang... Pops, parang feeling kong ibang term ang deadweight eh. Hindi. Anong ibig sabihin ng deadweight? Deadhead. Meron kaming deadhead. Deadhead. Oo, Deadhead. kapag, Di ba lang yun? mag-isip? Deadhead. Hindi. Mga cabin crew na... Yung sumasabay, di ba? Oo, sumasabay lang sila for work. Nalaman ko yan Hindi dahil sila sa naka-uniform. Cars Made You Fan. Yung mga parang halimbawa, airport crew ka or pilot ka na gusto mong sumabay sa isang flight, magde-deadhead ka dun sa flight na yun. Oo. Pero para kang pasahero. Pero may Oo. perks ka ng di ba? Tama nga, Hindi sila pala deadweight naka-uniform. yun. Ay, hindi pala deadweight yun. Alam ko Pero ibang kapag term may yung available lang na Oo, seats. kasi syempre priority yung mga deadweight. pasahero. Pwede kang mag-deadhead din. Oo, pwede. Pero dapat merong task. Meron kang gagawin for the company, hindi for leisure. Pero as for the horror stories, wala pa so Wala far pa. 3 months pa lang ako. 3 months ka 3 months pa pa lang ako flying. Ala, Oo. balitaan mo. So, Kung meron update ko na lang kayo. Support month. madalas. Support month. Paps, naisip ko lang about sa story kanina, nakalimutan ko. Hindi kaya, kaya niya nakita si Junjun kasi panay siya ng notes. Oo. Tapos nasa aquarium siya. Oo. Malakas ang Junjun sa aquarium. Hindi ko gets. Hindi ko gets eh. Tapos nagdo-notes pa siya. Hindi ko gets. Ano ba yung Sorry Tagalog na. ng notes? Nota. Gusto ko ang nota ng mga kanta mo. Gusto ko ang nota. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo. Pinatitibok mo ng kaibigan sa puso ko. Welcome sa musical episode ng The Red Door Podcast. Ayun na pa tayo Oo, kumakanta no? dito. Dami nabanggit ng mga tugtog. Ang haba nitong episode Mukhang mahaba na to, itong episode na to. Ayun. Haba. So, siguro putulin na natin to dahil tayo naman ang mag-break. Oo. Oo. Dahil meron pa tayong second episode. Abangan nyo yung next Saturday kasi may isa pa kaming, may episode ulit kami kasama si Ate Bebs and Cole, tapos pag-uusapan naman namin yung mga horror stories. Ayun. So, maraming salamat sa mga nanonood ng episode na to. Kung hindi pa kayo nakafollow kay Ate Bebs, make sure nakafollow kayo sa YouTube, Instagram, Facebook, at
TikTok. Yan. Most Cole, importantly. ano ba? May gusto ka bang Any Meron pasalamatan? ka bang ano? IG, TikTok na lang. IG, TikTok. Anong pangalan? Colleen.an. Oh, ilalagay naman namin lahat Sa ng mga description links box. sa description box below. Yes. Check nyo yung description box nito. Nandito lahat ng mga social media accounts nila. At syempre, kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng episode, make sure na mag-follow kayo, mag-subscribe kayo, at pa-member na rin kayo para meron tayong Datong. pangkain at pangkape. At datong, syempre. At pambayad ng transpo allowance ko. Yun. At ng Talent pang-matcha fees. ko. At pambili ng baril sa Codem. Uy, wag na kasi baka mabasyo ko eh. Sabihin nila, yung ano pala ni Ate Babes, pambili lang niya ng games Hindi, niya. joke lang. Bakit? Ano naman? Pinaghirapan mo ang content mo, kaya pwede mong gastusin yun sa kung papaanong paraan mo gusto. Kasi, naiyak. Pambili ko po ng Switchblade. Thank you. Yun. Pinatitibok mo. Pag wait lang, kailangan ko ba intermission para mabigyan tayong datong? Pag pinakikinggan kong mga kantang sinulat mo. Ayun. So maraming salamat kung nandyan pa kayo, nanonood pa kayo. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu. And I'm Ate Bebs, but you can call me Tita Bebs na lang din. Oy! And I'm Colleen. At kami ang The Red, Red Door Door Podcast Podcast PH. PH. Bye! guys. Bye-bye. Datong. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.